Isang malamig na bangkay ang iyong anak habang iniinit mo ang kama ng ibang babae. Habang nalulunod sa sariling dugo si Liam, nalulunod ka naman sa halik ng iyong kabit. Julian Thorne, itinapon mo ang langit para sa isang sandali ng impyerno. Ngunit tandaan mo, ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ng iyong asawa ay magiging apoy na tutupok sa iyong kaharian. Sino ang mag-aakala na ang isang hamak na serbidora ang may hawak ng susi sa iyong pagbagsak? Handa ka na bang harapin ang karma? Patayin mo na ang teleponong yan, Dahlia. Hindi ko hahayaang sirain ng istorbo ni Elena ang gabi nating dalawa. Hayaan mo si Liam. Nag-iinarte lang ang batang yon para makuha ang atensyon ko. Mas mahalaga ang bawat segundo ko rito. Kapiling ka kaysa sa walang kwentang drama sa bahay. Ang tinig ni Julian Thorne ay malamig pa sa yelong nasa loob ng kanyang baso ng mamahaling alak. Sa loob ng marangyang suite ng isang hotel, tila walang bakas ng konsensya ang lalaki habang nakatitig sa kanyang kalaguyo na si Dahlia. Ang bawat salitang binitawan niya ay tila mga palasong sadyang itinanim upang paslangin ang anumang katiting na katapatan na natitira sa kanyang pagkatao bilang isang asawa at ama. Para sa kanya, ang kanyang pamilya ay isa lamang dekorasyon sa kanyang matagumpay na buhay, isang obligasyong maaari niyang talikuran anumang oras niya gustuhin. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng kanilang madilim at malawak na mansyon, ang katahimikan ng gabi ay binabasag ng kapos at mabilis na paghinga ng isang 5 taong gulang na bata. Mahigpit na hawak ni Elena ang kanyang telepono. Ang mga daliri niya ay nanginginig habang paulit-ulit na pinipindot ang numero ng kanyang asawa. Sa bawat hindi pagsagot ni Julian, tila may isang bahagi ng puso ni Elena ang unti-unting namamatay. Nakaluhod siya sa sahig. Ang kabilang kamay ay haplos-haplos ang likod ni Liam na kasalukuyang nakikipaglaban sa isang matinding asthma attack. Mayroong nakapanlulumong ironya sa bawat segundong lumilipas. Habang si Elena ay nagsasakripisyo, tinitiis ang pananakit ng sariling mga tuhod sa malamig na marmol at ang hapdi ng mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang lalaking kanyang pinagkatiwalaan ay masayang nagpapakasasa sa karangyaan at pagtatraidor. Ang bawat busy tone sa telepono ay tila isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Isang paalala na sa oras ng pinakamalaking krisis ng kanilang buhay, siya ay nag-iisa. Si Liam, sa kanyang murang isipan, ay nakatingin sa kanyang ina na may mga matang puno ng paghingi ng tulong. Ang kanyang maliit na dibdib ay pilit na bumabangon para humigop ng hangin, ngunit tila ang mismong paligid ay nagkakait nito sa kanya. Sa kabila ng sariling takot, pinilit ni Elena ng ngumiti. Isang pilit at basag na ngiti na naglalayong bigyan ng lakas ang kanyang anak. "Hush, baby. Daddy is coming. Malapit na siya, Liam. Kakayanin natin ito." Iyang mga pangakong ito ay tila mga abo na lumilipad sa hangin. Walang saysay, walang katotohanan. Hindi kalayuan sa tarangkahan ng mansyon ng mga Thorne, isang babaeng nakasuot ng kupas na uniforme ng isang serbidora ang naglalakad pa uwi. Si Sarah, sa kabila ng pagod mula sa 2 shift na trabaho, ay napahinto ng marinig ang isang mahinang kalabog mula sa direksyon ng pool area ng mansyon. Sa pagitan ng mga rehas ng bakal, nakita niya ang maliit na anino ni Liam na lumaabas sa terrace, tila naghahanap ng hangin, tila naghahanap ng kahit na anong magliligtas sa kanya. Ramdam ni Sarah ang bigat sa kanyang dibdib. Bilang isang anak na lumaki sa hirap at sanay sa pag-aalaga sa may sakit na ina, alam niya ang hitsura ng panganib. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip na tumakbo patungo sa gate. Ngunit ang mga security guard na binayaran ni Julian upang matiyak ang privacy ng pamilya ay mabilis na humarang sa kanya. "Umalis ka rito. Hindi para sa mga tulad mo ang lugar na ito." Ang singhal ng gwardiya habang marahas na itinulak si Sarah palayo.
Ang sakit ng pagkakadapa sa semento ay hindi ininda ni Sarah. Ang tanging nakikita niya ay ang bata. Ang batang tila isang kandilang unti-unting nauubos ang ninga sa dilim. Sa loob ng suite, muling tumunog ang telepono ni Julian. Inis na kinuha ito ng lalaki at tuluyan ng pinatayang device. Sinabi ko nang huwag mo akong istorbohin. Bulong niya sa hangin bago muling hinalikan si Dahlia. Ang bawat tawa nila ay tila isang koro ng kamatayan para sa bata na nasa kabilang dulo ng lungsod. Nang mga sandaling iyon, ang katawan ni Elena ay naging manhid. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat hikbi ay tila isang tinik na bumabara sa kanyang paghinga. Nang makita niyang tuluyan ng bumigay ang katawan ni Liam at ang mga mata nito ay dahan-dahang pumikit, naramdaman ni Elena ang isang matinding lamig na dumaloy sa kanyang mga ugat. Ang telepono na kanina ay mahigpit niyang hawak ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri at bumagsak sa sahig ng walang tunog. Wala siyang boses na nailabas. Ang sigaw na dapat sana ay yayanig sa buong bahay ay nanatiling nakakulong sa kanyang dibdib. Nagiging isang malalim at madilim na sugat. Tila ang bawat pader ng mansyon ay lumiliit. Tila ang hangin ay naging lason. Ang kanyang mga pandama ay nagbago. Ang bango ng paboritong pabango ni Julian na naiwan sa unan ay naging amoy ng nabubulok na pag-asa. Sa labas, sa gitna ng kalsada, nakatingin si Sarah sa itaas ng mansyon. Nakikita niya ang isang liwanag na nagmula sa bintana ng silid ni Liam. Isang liwanag na biglang namatay. Sa puntong iyon, alam niya, alam ng kanyang puso na may isang buhay na kinuha ang gabing ito dahil sa kapabayaan at kasamaan. Hanggang kailan bibilangin ng isang ina ang bawat hiningang ninanakaw ng kamatayan, habang ang taong dapat ay sandigan nila ay siya mismong nagbukas ng pinto para sa dilim? At paano haharapin ng isang estranghero ang katotohanang nakita niya ang lahat, ngunit wala siyang kapangyarihang pigilan ang trahedya? Sa gabing ito, ang pamilyang Thorne ay hindi lamang nawalan ng isang anak. Sila ay nagsimulang mabulok mula sa loob at ang bawat lihim na itinago sa ilalim ng mga mamahaling kumot ay magsisimula ng bumangon upang maningil. Ang katahimikang bumalot sa mansyon ay hindi ang katahimikan ng kapayapaan. Ito ang katahimikan bago ang isang malakas na unos. Ang buhay ni Sarah, Elena at Julian ay tuluyan ng nagkabit-kabit sa isang madugong tadhana na walang sino man ang makakatakas. Hanggang saan aabot ang galit ng isang ina na nawalan ng lahat? At ano ang gagawin ng isang serbidora na may hawak ng katotohanang kayang magpabagsak sa isang imperyo? Ang gabi ay mahaba pa at ang tunay na bangungot ay nagsisimula pa lamang. Kasalanan mo ang lahat ng ito, Elena. Kung hindi ka naging abala sa iyong mga walang kwentang charity events, kung naging sapat kang ina para bantayan ang sarili nating anak, hindi tayo maglulubog ng kabaong ngayon. Pinatay mo si Liam dahil sa iyong kapabayaan. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Julian ay tila mga lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang katinuan ni Elena. Sa gitna ng puting bulaklak at ang napakaliit na kabaong na nasa harap nila, hindi ininda ni Julian ang mga matang nakatingin sa kanila. Sa halip na yakapin ang asawang wasak na wasak, ginamit niya ang pagkakataong yon upang itanim sa isipan ng lahat na siya ang biktima at si Elena ang may sala. Ang kanyang tinig ay kontrolado, may halong pait na tila galing sa isang amang nagdadalamhati, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay ang malamig na kalkulasyon ng isang taong gustong itago ang sariling bahid. Nakayuko lamang si Elena. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Sa bawat impit na paghikbi na pilit niyang pinipigil. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang itim na damit. Hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Wala siyang lakas na lumaban.
Paano siya lalaban kung ang bawat salita ni Julian ay tumatagos sa kanyang konsensya? Naniniwala siya. Naniniwala siyang baka nga tama ang kanyang asawa. Baka nga kung hindi siya sandaling umalis sa tabi ng bata, humihinga pa ito ngayon. Ang sakit ay tila isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib, dahilan upang bawat paghinga niya ay maging isang matinding parusa. Sa paligid nila, ang mga bulong ng mga panauhin ay tila mga bubuyog na nagdadala ng hatol. Kawawa naman si Julian, sabi ng isa. Ang ganda nga ni Elena, ngunit tila wala namang puso para sa sariling anak. Dagdag ng isa pa, ang social circle na dati ay tinitingala sila ay naging isang madilim na hukuman kung saan si Elena ang hinatulan ng walang paglilitis. Sa kabilang panig ng Memorial Chapel, nakatayo si Sarah. Nakasuot siya ng pinakaluma ngunit pinakamalinis niyang itim na blusa. Bitbit niya ang isang maliit na puting rosas na kinuha niya mula sa sariling munting halamanan. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang dahan-dahang lumalapit sa kabaong ni Liam. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa lahat na si Julian ang pumatay sa bata dahil sa kanyang teleponong hindi sinasagot. Gusto niyang sabihin na nakita niya si Liam na humihingi ng saklolo habang si Julian ay wala sa mansyon. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang kamay na may suot na mamahaling singsing ang humarang sa kanya. Si Dahlia. Nakasuot ito ng eleganteng itim na belo, nagkukunwaring malapit na kaibigan ng pamilya. Anong ginagawa ng isang basurang tulad mo rito? Bulong ni Dahlia, ang kanyang boses ay puno ng pandidiri. Hindi ba't ikaw ang serbidorang gumawa ng eksena sa mansyon? Guard, paalisin ang babaeng ito. Baka kung anong dumi pa ang madala niya sa sagradong lugar na ito. Mabilis na lumapit si Julian at tiningnan si Sarah nang may matinding pagbabanta. Umalis ka na bago ko pa ipatawag ang pulis. Huwag mong dungisan ang alaala ng anak ko sa iyong presensya. Ang bawat salita ni Julian ay tila isang sampal na nagpula sa pisngi ni Sarah. Ang kahihiyang naramdaman niya sa harap ng maraming tao ay hindi maipaliwanag. Ngunit ang galit na nag-aapoy sa kanyang puso ay mas matindi pa rito. Sa isang pagkakataon, nang malipat ang atensyon ng lahat sa pagdating ng isang mahalagang bisita, mabilis na lumusot si Sarah patungo sa gilid ng kabaong. Doon, sa tapat ng salamin kung saan nakahimlay ang maputlang mukha ni Liam, dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang palad. Naramdaman niya ang lamig ng salamin, ngunit sa kanyang isipan, tila hinahaplos niya ang malambot na pisngi ng bata. Patawad, Liam. Pabulong niyang sabi. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa sobrang emosyon. Hindi kita nailigtas nung gabing iyon, ngunit isinusumpa ko sa harap ng Diyos at sa harap ng iyong kabaong. Hindi ako titigil hanggang sa mabulok sa impyerno ang mga taong pumatay sa iyo. Ang bawat luha ng nanay mo, sisingilin ko kay Julian. Pangako ko yan. Ang puting rosas ay iniwan niya sa paanan ng kabaong bago siya mabilis na lumabas ng kapilya. Pilit na itinatago ang mga luhang hindi na mapigil sa pag-agos. Hindi na malaya ni Sarah na mula sa isang madilim na sulok ng kapilya, may isang matandang lalaking nakaupo sa isang wheelchair, ang kanina pa nakamasid. Si Don Alfonso. Ang kanyang mga mata, bagaman pagod na sa katandaan, ay tila nakakakita sa kaibuturan ng kaluluwa ng bawat tao sa loob ng silid. Nakita niya ang mapagpanggap na pag-iyak ni Julian, ang pagkawasak ni Elena, at ang busilak na galit ni Sarah. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting tila may dalang lihim na plano. Sa labas ng kapilya, nagsimulang pumatak ang ulan. Ang tunog ng bawat patak sa bubong ay tila isang malungkot na ritmo ng pagtangis ng langit. Habang papalayo si Sarah, lumingon siyang muli sa mansyon ng mga Thorne na natatanaw mula sa kalsada. Isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan, isang katanungan na alam niyang magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Sino ang makikinig sa tinig ng isang mahirap na tulad ko
laban sa isang higanting tulad ni Julian. Ngunit ang hindi alam ni Sarah, ang gabi ng libing na ito ay hindi ang katapusan. Ito ang simula ng pagguho ng kaharian ni Julian Thorne. Ang mga kasinungalingang itinanim niya sa ibabaw ng kabaong ng kanyang anak ay magsisilbing mga ugat na lalason sa kanyang sariling buhay. Ang hustisya ay dahan-dahang gumagapang sa dilim at sa pagkakataong ito, wala siyang matatakbuhan. Habang nakatayo sa ulan, basang-basa at nanginginig, naramdaman ni Sarah ang isang matinding determinasyon. Ang kanyang mga kamay na dati ay sanay lamang sa paglilinis ng mga mesa at pagdadala ng pagkain, ay handa nang humawak ng sandatang wawasak sa mga mapang-api. Ang laban ay nagsisimula na at ang bawat patak ng ulan ay tila naghuhugas sa kanyang takot. Pinaliligitan siya ng isang bagong lakas. Hindi ka lamang tinanggal sa trabaho, Sarah. Sisiguraduhin kong sa buong lungsod na ito, walang sino mang kukuha sa'yo kahit bilang tagahugas ng plato. Ang mga tulad mong pakialamera ay dapat manatili sa kung saan kayo nararapat, sa putikan. Ang mga salitang iyon ng manager ng restaurant na halatang nakatanggap ng utos mula sa makapangyarihang si Julian Thorne ay tila isang hatol ng bitay para kay Sarah. Habang hinuhubad niya ang kanyang apron sa loob ng masikip at mainit na kusina, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang telang yon, na dati ay simbolo ng kanyang marangal na paggawa, ay tila naging isang mabigat na kadena na ngayon ay kinalas sa kanya, ngunit hindi para bigyan siya ng kalayaan, kundi para itapon siya sa kawalan. Lumabas siya ng restaurant na bitbit ang kanyang mga gamit sa isang luma at kupas na bag. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang kalagayan. Ang makulimlim na ulap ay dahan-dahang naglalabas ng ambon na tila mga luhang hindi na mailabas ng kanyang mga mata. Sa bawat hakbang niya palayo, nararamdaman niya ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Paano na ang kanyang ina? Paano na ang pambili ng mga gamot na tanging nagpapanatili sa mahinang tibok ng puso ni Aling Rosa? Pagdating sa kanilang barong-barong na matatagpuan sa gilid ng rails, ang amoy ng luma at basang kahoy ang sumalubong sa kanya. Naririnig niya ang mahinang ubo ng kanyang ina mula sa loob ng kwarto, isang tuyo at masakit na tunog na tila bawat buga ay kumikitil sa natitirang lakas nito. Lumapit si Sarah at dahan-dahang hinaplos ang noo ng ina. Ang init na dumadaloy mula sa balat nito ay tila isang babala na nauubusan na sila ng oras. Sarah, anak, nakabili ka ba ng gamot? Ang mahinang tanong ni Aling Rosa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, ngunit bakas ang matinding paghihirap. Napayuko si Sarah. Kinapa niya ang kanyang bulsa at naramdaman ang iilang barya na natitira sa kanyang huling sahod. Mga baryang hindi man lang sasapat para sa isang banig ng tableta, lalo na para sa kanilang pagkain sa susunod na araw. Opo, Nay. Bukas na bukas din kukuha ako. Magpahinga ka muna. Ang pagsisinungaling na tila isang kutsilyong sumasaksak sa sarili niyang lalamunan. Ang bawat kasinungalingan para sa ikalulunas ng loob ng ina ay isang dagdag na sugat sa kanyang budhi. Nang gabing iyon, lumabas si Sarah upang subukang maghanap ng anumang mapapasukan kahit na ang oras ay lagpas na sa hating gabi. Naglalakad siya sa gitna ng madidilim na eskinita ng Makati. Ang kanyang mga paa ay pagod na pagod, ngunit ang kanyang isipan ay hindi mapakali. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, napansin niya ang isang marangyang sasakyan na nakatigil sa isang madilim na sulok. Malayo ito sa pangunahing kalsada, isang lugar na hindi dapat pinupuntahan ng mga tulad ng sasakyang iyon. Sa tabi ng sasakyan, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakahawak sa kanyang dibdib. Ang mukha ay namumutla at ang bawat paghinga ay tila isang pakikipaglaban sa kamatayan. Si Don Alfonso. Ang marangyang suot nito ay tila walang silbi sa harap ng isang atake sa puso. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapas sa pinto ng sasakyan,
ngunit tila ang kanyang lakas ay tuluyan ng pumanaw. Walang pag-aalinlangang tumakbo si Sarah patungo sa matanda. Sa kabila ng sariling gutom at pagod, sa kabila ng katotohanang ang mga tulad ng matandang ito ang nagtanggal sa kanya ng dangal, nanaig ang kanyang likas na kabutihan. Nilapitan niya ito at dahan-dahang inalalayan para maupo sa semento. "Lolo, huminga po kayo ng malalim. Nandito po ako," ang mahinahong sabi ni Sarah. Ang kanyang boses ay tila isang anghel sa gitna ng kadiliman ng eskinita. Kinuha ni Sarah ang huling barya sa kanyang bulsa, ang huling perang nakatabi, para sana sa kanyang hapunan upang hindi siya manghina sa paghahanap ng trabaho. Mabilis siyang tumakbo patungo sa isang maliit na tindahan na malapit sa kanto at ibinili ito ng isang bote ng tubig. Sa pagbabalik niya, maingat niyang pinainom ang matanda. Tinitiyak na ang bawat patak ay makakatulong sa pagpapakalma ng nagwawalang ritmo ng puso nito. Ang pagpili na ibigay ang lahat ng meron siya para sa isang estranghero habang siya mismo ay wala ng matakbuhan. Ang bawat pagpisil ni Sarah sa kamay ng matanda ay tila nagdadala ng init na unti-unting nagpabalik ng kulay sa mukha nito. Sa mga sandaling iyon, hindi siya isang serbidorang itinakwil. Siya ay isang tagapagligtas. Nang dahan-dahang bumukas ang mga mata ni Don Alfonso, tumitig siya kay Sarah. Sa gitna ng labo ng kanyang paningin, nakita niya ang isang mukhang puno ng pagmamalasakit, isang mukhang hindi naghahanap ng kapalit. Ang kanyang tuyong labi ay gumalaw. Pilit na bumubuo ng mga salita sa gitna ng kahinaan. Bakit? Bakit mo ako tinutulungan? Hindi mo ba alam kung sino ako?" Ang mahinang tanong ng matanda. Ngumiti si Sarah, isang ngiting may halong pait at pag-asa. "Hindi po mahalaga kung sino kayo. Ang mahalaga po ay humihinga pa kayo. Ang buhay po ay mas mahalaga kaysa sa anumang ginto." Hindi alam ni Sarah na sa bawat segundong pananatili niya sa tabi ng matanda, ang tadhana ay nagsisimula nang dumaan sa isang bagong landas. Ang matandang lalaking ito, na itinuring na basura ng sariling mga anak, ay nakatagpo ng isang hiyas sa gitna ng putik ng eskinita. Bago tuluyang dumating ang mga bodyguard ni Don Alfonso na kanina pa siya hinahanap, hinawakan ng matanda ang kamay ni Sarah ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay tila nangungusap ng isang pangakong hindi pa kayang bigkasin ng bibig. "Salamat, Apo. Ikaw ang anghel na ipinadala ng langit para sa isang makasalanang tulad ko." Hindi ko malilimutan ang gabing ito. Ang huling bulong ni Don Alfonso, bago siya muling mawalan ng malay. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang hininga ay maayos na, at ang kanyang puso ay may bago ng dahilan para tumibok. Naiwan si Sarah na nakatayo sa dilim habang pinapanood ang pagdating ng mga naglalakihang sasakyan na kumuha sa matanda. Muli siyang naging mag-isa sa eskinita. Ang kanyang mga bulsa ay wala ng kahit isang barya at ang kanyang sikmura ay humihingi ng pagkain. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan. Anong mangyayari sa bukas ni Sarah ngayong wala na siyang kahit anong materyal na bagay? Sino nga ba ang matandang iyon na kanyang iniligtas? At paano babaguhin ng isang bote ng tubig ang takbo ng ₱1 bilyong imperyo? Sa dilim ng gabi, isang bagong lihim ang nagsimulang mabuo. Isang lihim na magiging mitya ng pinakamalaking pagbabago sa buhay ng mga Thorne at ni Sarah mismo. Ang amoy ng gamot at ang malamig na hangin ng ospital ay tila bumabalot sa bawat sulok ng silid, isang paalala ng linyang naghihiwalay sa buhay at kamatayan. Sa tabi ng kama, nakaupo si Sarah sa isang matigas na upuang bakal. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap habang pilit na nilalabanan ang antok at pagod. Hindi siya umuwi. Sa kabila ng pag-aalala sa kanyang sariling ina, hindi niya magawang iwanan ang matandang lalaking wala man lamang kamag-anak
na dumating sa unang ilang oras ng kanyang pagkakaospital. Nang dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Don Alfonso, tila tumigil ang mundo para kay Sarah. Ang bawat pagkurap ng mga mata ng matanda ay tila isang himala na nagbabalik ng liwanag sa madilim na silid. Nang tuluyan ng magtama ang kanilang mga paningin, nakita ni Sarah ang pagkalito sa mga mata ng bilyonaryo. Isang pagkalitong dahan-dahang napalitan ng pagkilala. Bakit nandito ka pa rin? Ang mahinang tanong ni Don Alfonso. Ang kanyang tinig ay tila gasgas na plaka sa sobrang hina. Hindi ba't dapat ay kanina ka pa umalis? Wala kang obligasyon sa akin. Ngumiti si Sarah. Isang nangiting kahit pagod ay puno ng katapatan. Hindi ko po kayo kayang iwanang mag-isa, Lolo. Sa laki ng mundong ito, mahirap ang walang kasama sa oras na ganito. Dahan-dahan niyang kinuha ang mangkok ng lugaw na dinala ng nurse. Ang usok nito ay nagdadala ng kaunting init sa malamig na atmospera. Sa halip na ibigay lamang ang pagkain, maingat na kumuha si Sarah ng isang kutsara. Hinipan ito ng bahagya upang hindi mapaso ang matanda at dahan-dahang isinubo sa kanya. Habang ginagawa ito, nagsimulang humuni si Sarah ng isang malambot na Oyayi, isang kanta na dati ay kinakanta ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Ang bawat nota ay tila isang haplos sa sugatang kaluluwa ni Don Alfonso. Isang haplos na hindi niya kailanman naramdaman mula sa sarili niyang mga anak na puro salapi ang nasa isip. Alam niyo po, may nakilala akong isang bata, si Liam. Ang panimula ni Sarah, ang kanyang boses ay nanginginig sa alaala. Hindi ko siya nailigtas. Noong gabing iyon, tila ipinagkait sa akin ng tadhana na maging kapaki-pakinabang. Kaya noong makita ko kayo sa eskinita, sinabi ko sa sarili ko na hindi ito pwedeng mangyari ulit. Hindi ko hahayaang may mawala ulit ng dahil lang sa wala akong ginawa. Tumitig si Don Alfonso sa dalaga. Sa bawat subo ng lugaw, tila nalalasahan niya ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ang tunay na pagkalinga. Ang aking mga anak, ang tanging hinihintay nila ay ang aking huling hininga para mahati-hati ang aking imperyo. Ngunit ikaw, na walang kinalaman sa akin, ay narito at nagpupuyat. Ang katahimikan sa loob ng silid ay biglang binasag ng malalakas na yabag ng mga sapatos mula sa labas ng pintuan. Ang matitigas na tunog ng heels na tumatama sa tile ay tila isang babala. Bumukas ang pinto nang walang katok at pumasok ang tatlong tao na nakasuot ng mga mamahaling designer clothes. Ang kanilang mga muka ay hindi bakas ng pag-aalala kundi ng inip at galit. Sila ang mga anak ni Don Alfonso. Papa, ano ba itong balitang nasa ospital ka? Alam mo namang may board meeting tayo bukas para sa paglilipat ng shares. Ang singhal ng panganay na lalaki, si Roberto, na hindi man lamang tiningnan ang kalagayan ng ama. At sino ang babaeng ito? Isang hampas lupa sa loob ng VIP suite. Ang mataray na tanong ni Isabela, ang anak na babae, habang nakatingin kay Sarah ng may pandidiri. Guard, bakit may amoy ng kalsada rito? Napayuko si Sarah. Ang kanyang puso ay kumikirot sa kawalang galang ng mga ito sa kanilang ama. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipagtanggol si Don Alfonso. Ngunit alam niyang wala siyang boses sa mundong ito ng mga higante. Dahan-dahang umupo si Don Alfonso. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Ang kanyang mga kamay, na kanina ay nanginginig habang sinusubuan ni Sarah, ay mahigpit na humawak sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa galit na matagal na niyang kinikimkim. Nandito kayo dahil sa shares? Nandito kayo dahil sa pera? Ang mahinang tanong ni Don Alfonso na tila may dalang panganib. Siyempre, Papa. Kailangan nating pirmahan ang dokumentong ito para hindi na tayo mahirapan sa succession. Ang sabi ni Roberto habang inilalapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng kumot ng matanda. Pirpirmahan mo lang ito at kami na ang bahala sa lahat. Pwede ka nang magpahinga ng tuluyan. Ang succession papers
na nasa harap ni Don Alfonso ay tila isang hatol sa kanyang sariling pag-iral. Tumingin siya kay Sarah na nakatayo sa gilid, tahimik at handang umalis para hindi makaabala. Ngunit sa isang iglap, hinawakan ni Don Alfonso ang kamay ni Sarah sa harap ng kanyang mga anak. Hindi ko pipirmahan ang basurang ito, ang deklara ni Don Alfonso. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng awtoridad na tila hindi galing sa isang may sakit. At mula sa araw na ito, tandaan niyo ang mukha ng babaeng ito. Dahil siya ang dahilan kung bakit may papa pa kayong kakausapin. Ang mga mukha ng kanyang mga anak ay naging kasing pula ng apoy. Ang tensyon sa loob ng silid ay tila isang kwerdas na malapit ng maputol. Ngunit ang mas matinding panganib ay wala sa loob ng silid na yon. Hindi alam ni Sarah na sa labas ng ospital, isang itim na sasakyan ang nakatigil. At sa loob nito ay si Julian Thorne na nakatanggap ng balitang ang serbidorang pumahiya. Sa kanya ay kasama ngayon ang pinakamalaking kalaban ng kanyang pamilya. Ano ang gagawin ng mga anak ni Don Alfonso para makuha ang kanilang mana? At paano haharapin ni Sarah ang katotohanang siya ay naging sentro na ng isang digmaang hindi niya kailanman ninais pasukin? Ang bawat desisyon sa silid na yon ay magiging mitya ng isang malaking pagsabog. At sa pagkakataong ito, ang buhay ni Sarah ay hindi na lamang tungkol sa pambili ng gamot ng kanyang ina. Huwag mo nang isipin ang mga nangyari, Elena. Ang mahalaga ngayon ay kailangan mong magpakatatag para sa akin, para sa kumpanya. Hindi nakakatulong ang pagkulong mo sa sarili mo sa silid na ito. Liam is gone, and no amount of crying will bring him back. You have to move on, for your own sake. Ang tinig ni Julian ay parang malalamig na patak ng ulan sa tuyong lupa. Walang init, walang tunay na pakiramdam. Habang hinihimas niya ang balikat ni Elena, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa salamin, inaayos ang kanyang mamahaling necktie. Para sa kanya, ang pagkamatay ng anak ay isang abalang natapos na, isang kabanata na kailangang isara upang muling magningning ang kanyang imahe bilang isang matagumpay na CEO na dumaan sa matinding pagsubok. Si Elena ay nakaupo sa gilid ng kama sa loob ng nursery ni Liam. Ang bawat sulok ng silid ay tila sumisigaw ng alaala ng kanyang anak. Ang amoy ng baby powder, ang mga malalambot na laruan na nakasalansan sa gilid, at ang maliit na unan na may tatak ng mga paboritong superhero ni Liam. Dahan-dahang hinaplos ni Elena ang ibabaw ng maliit na kama. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binabaybay ang bawat tahi ng kumot. Sa bawat segundong lumilipas, ang pakiramdam niya ay isa siyang anino sa loob ng sarili niyang bahay. Hindi pa man natatapos ang kanyang pagdadalamhati, bumukas ang pinto at pumasok si Dahlia, dala ang isang mangkok ng sopas at ang kanyang pinakamagandang maskara ng pagkakaibigan. Elena girl, kailangan mong kumain. Kawawa naman si Julian. He is working so hard para pagtakpan ang mga pagkukulang dito sa bahay. You should be grateful. He's so understanding. Kahit na alam nating lahat na naging pabaya ka. Ang bawat salita ni Dahlia ay tila isang maliliit na karayom na itinutusok sa mga sugat ni Elena. Ito ang lason sa loob ng mansyon, ang mapagkunwaring malasakit na ang layunin ay dahan-dahang sirain ang natitirang tiwala ni Elena sa kanyang sarili. Nanatiling tahimik si Elena. Ang kanyang paningin ay nakapako sa kawalan. Hindi niya maramdaman ang gutom. Tanging ang matinding hapdi sa kanyang puso na tila ayaw ng humilom. Sa baba, sa malawak na salas ng mansyon, dumating si Don Vicente, ang ama ni Elena. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat ng awtoridad at ang kanyang mukha ay balot ng pag-aalala. Bilang isang batikang negosyante, sanay si Don Vicente na bumasa ng mga tao, at ang perpektong pagdadalamhati ni Julian ay tila isang palabas na masyadong maayos para maging totoo. Julian, ang bati ni Don Vicente
Ang kanyang boses ay malalim at puno ng pagsusuri. Nasaan ang aking anak? At bakit tila mas abala ka pa sa iyong mga stock market kaysa sa pag-aalaga sa asawa mong wasak? Papa Vicente, ginagawa ko lang ang lahat para hindi kami tuluyang lumubog. Ang sagot ni Julian nang may pekeng pagpapakumbaba. Elena she's fragile. Sinisikap ko siyang alagaan, pero mahirap kapag ayaw niyang tulungan ang sarili niya. Hindi sumagot si Don Vicente. Sa halip, tumungo siya sa opisina ni Julian upang kunin ang ilang dokumento na iniwan niya roon nung nakaraang linggo. Habang kinukuha ang kanyang mga papel sa ibabaw ng lamesa, aksidenteng naitulak ng kanyang manggas ang isang coat ni Julian na nakasabit sa likod ng upuan. Mula sa bulsa nito, nahulog ang isang maliit na katuping papel. Dahan-dahan itong pinulot ni Don Vicente. Sa loob ng tahimik na silid, tanging ang tunog ng pagbukas ng papel ang naririnig. Ito ay isang hotel receipt mula sa The Grand Emerald Suite. Ang petsa at oras na nakasulat sa resibo ay tila mga numerong galing sa impyerno. Ito ang gabi kung kailan namatay si Liam. Ito ang oras kung kailan dapat ay nasa loob ng mansyon si Julian, tumutulong sa kanyang asawa at anak. Isang matinding panginginig ang bumalot sa mga kamay ni Don Vicente. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa isang katotohanang mas masakit pa sa kamatayan ng kanyang apo. Ang resibong yon ay hindi lamang piraso ng papel. Ito ay ebidensya ng isang kataksilan na naging mitya ng isang trahedya. Sa labas ng opisina, narinig ni Don Vicente ang tawa ni Dahlia at ang malambing na sagot ni Julian. Ang tunog ng kanilang mga boses ay tila isang insulto sa alaala ni Liam. Maingat niyang itinago ang resibo sa loob ng kanyang sariling wallet. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bakal. Hindi sumigaw si Don Vicente. Hindi niya kinumpronta si Julian sa oras na yon. Sa halip, dahan-dahan siyang pumasok sa silid ni Elena. Nilapitan niya ang kanyang anak, umupo sa tabi nito, at tahimik na hinawakan ang kamay ni Elena. Ang pagpisil niya sa kamay ng anak ay tila isang tahimik na pangako. Hindi ka na mag-iisa sa laban na ito. Sa kabilang bahagi ng lungsod, si Sarah ay nagsisimula na ring makatanggap ng mga banta mula sa mga tauhan ni Julian, ngunit ang kanyang determinasyon ay hindi natitinag. Ang serye ng mga pangyayari ay dahan-dahan nang naglalapit sa kanila. Si Elena na nasa loob ng isang gintong kulungan at si Sarah na nasa labas, hawak ang susi ng katotohanan. Ngunit ano ang gagawin ni Don Vicente sa resibong kanyang nahanap? Ibubunyag ba niya agad ang lahat o gagamitin niya ito upang dahan-dahang bitayin si Julian sa sarili nitong mga kasinungalingan? Ang bawat hakbang sa loob ng mansyong Thorne ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog, at ang unang dugong dadanak ay magmumula sa isang lihim na hindi na kayang itago ng gabi. Ang cliffhanger ay narito. Habang papasok si Julian sa silid upang muling aliwin si Elena, napansin niya ang pagbabago sa tingin ni Don Vicente. Isang tingin na tila nakakita ng isang halimaw sa ilalim ng kanyang mamahaling suit. Ang hangin sa loob ng kwarto ay naging masikip at ang katahimikan ay tila isang sumasabog na bomba na naghihintay na lamang ng mitya. Huwag mong bibitawan ang kamay ko, Sarah. Ikaw ang naging liwanag sa huling mga sandali ng isang matandang naliligaw sa dilim. Tandaan mo, ang kapangyarihan ay hindi lamang sa dami ng salapi, kundi sa lakas ng iyong paninindigan. Ang bawat hininga ni Don Alfonso ay dahan-dahang nagiging mababaw, tila isang kandilang paubos na ang mitya sa gitna ng isang malawak at tahimik na silid. Sa loob ng VIP suite ng ospital, tanging ang mahinang tunog ng mga kagamitang medikal ang nagpapaalala na may buhay pang natitira. Hawak ni Sarah ang kulubot at malamig na kamay ng matanda. Ang kanyang mga luha ay tahimik na pumapatak sa puting kumot. Wala siyang masabi.
Ang kanyang lalamunan ay barado ng matinding hapis. Sa huling pagkakataon, tumingin si Don Alfonso sa mga mata ni Sarah. Mayroon doon na kapayapaan na hindi kailanman nakita ng kanyang sariling mga anak. Pagkatapos ng isang mahabang buntong hininga, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit at ang init sa kanyang kamay ay tuluyan ng pumanaw. Doon, sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, pumanaw ang huling hari ng isang malawak na imperyo sa bisig ng isang babaeng dati ay walang makain. Hindi pa man natatapos ang pag-iyak ni Sarah, ang pinto ng silid ay marahas na bumukas. Pumasok sina Roberto at Isabella kasama ang kanilang mga abogado. Walang bakas ng luha sa kanilang mga mata. Tanging niyang nag-aapoy na kasabikan para sa iiwang yaman ng ama. Tapos na ba? Patay na ba siya? Ang malamig na tanong ni Roberto habang nakatingin sa monitor. Lopez, ilabas mo na ang testamento. Hindi na natin kailangang patagalin pa ang seremonyang ito. Pagkalipas ng ilang oras, sa loob ng malawak at marangyang opisina ni Don Alfonso, ang lahat ay nakaupo sa paligid ng isang mahabang lamesang gawa sa mahogany. Si Sarah ay nakaupo sa pinakadulo, tila isang ligaw na ibon sa gitna ng mga buwitre. Ang kanyang mga mata ay namamaga pa rin sa pag-iyak, habang ang mga anak ni Don Alfonso ay hindi mapakali sa kanilang mga upuan. Inayos ni Attorney Lopez ang kanyang salamin at binuksan ang isang makapal at selyadong sobre. Ito ang huling testamento at huling habilin ni Don Alfonso Valderrama. Isinulat ito sa gitna ng kanyang buong katinuan, 3 araw bago siya pumanaw. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay tila isang kwerdas na handa ng maputol. Sa aking mga anak na sina Roberto at Isabella, iniiwan ko ang sapat na pondo para sa inyong marangyang pamumuhay. Ngunit wala kayong makukuhang posisyon sa kumpanya at sa aking natitirang ari-arian, ang lahat ng aking stocks, ang mansyon at ang buong kontrol sa Valderrama Group. Tumigil ang abogado at tumingin kay Sarah. Ang lahat ng ito ay mapupunta sa aking nag-iisang tagapagmana, kay Sarah Dimasalang. Ang tunog ng pagbagsak ng basong hawak ni Isabella ay tila isang pagsabog sa loob ng silid. What? Isang malaking kalokohan ito. Lopez, binayaran ka ba ng basurang yan para manipulahin ang testamento? Ang sigaw ni Isabella, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Hindi ito maari. Isang serbidora, isang taong kalsada ang magmamay-ari ng lahat ng pinaghirapan ni Papa? Ang dagdag ni Roberto habang pilit na inaagaw ang papel mula sa abogado. Idedemanda ka namin, Sarah. Ginamit mo ang katawan mo para akitin ang isang matandang ulyanin. Isang sandali kung saan ang takot sa mga mata ni Sarah ay napalitan ng isang kakaibang ningas. Dahan-dahan siyang tumayo. Hindi siya sumigaw, hindi siya nakipagtalo. Hinawakan niya ang mga dokumento sa kanyang harapan. Naramdaman ang bigat ng responsibilidad na ipinagkatiwala sa kanya. Naalala niya ang mukha ni Liam, ang pait ng pagkamatay ng bata, at ang tawa ni na Julian at Dahlia. Hindi niyo ako kailangang sigawan. Ang panimula ni Sarah, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang awtoridad na tila ngayon lamang lumabas. Hindi ko hiningi ang yaman na ito, ngunit kung ito ang paraan para mabigyan ng katarungan ang mga taong kinalimutan niyo, tatanggapin ko ito. At simula ngayon, Roberto, Isabella, kayo ang panauhin sa kumpanyang ito. Hindi kayo ang may-ari. Lumabas si Sarah sa opisina. Iniwan ang mga anak ni Don Alfonso na nagwawala isa sa galit. Sa labas, ang mga bodyguard at sekretarya na dati ay hindi siya tinitingnan, ay sabay-sabay na yumuko bilang tanda ng paggalang. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Sarah ang hangin ng bagong mundo. Isang mundong puno ng kapangyarihan, ngunit puno rin ng panganib. Pagdating sa kanyang bagong opisina, tinitigan ni Sarah ang malawak na tanawin ng lungsod mula sa bintana. Kinuha niya ang isang file
na matagal na niyang inihanda sa kanyang isipan. Ang file na naglalaman ng lahat ng transaksyon ni Julian Thorne sa Valderrama Group. Attorney Lopez, ang tawag ni Sarah sa abogado na pumasok sa kanyang silid. I want a full financial audit of Thorne Enterprises. Ngayon din, gusto kong malaman ang bawat sentimo na nawala sa kumpanya dahil sa kapabayaan ni Julian Thorne at siguraduhin mong malalaman niya na ako ang nag-utos nito. Ang cliffhanger ay narito. Habang tinitingnan ni Sarah ang monitor, isang mensahe ang pumasok sa kanyang pribadong linya. Ito ay isang litrato ni Julian at Dahlia na masayang nagdiriwang sa isang yate. Hindi alam na ang babaeng itinapon nila sa putikan ay siya na ngayong humahawak sa kanilang leeg. Ang laro ay nagsisimula na at sa pagkakataong ito, si Sarah na ang may hawak ng baraha. Paano tatanggapin ni Julian na ang serbidorang kanyang minaliit ay siya na ngayong boss ng kanyang kumpanya? At hanggang saan ang kayang gawin ni Nina Roberto at Isabela para mabawi ang kanilang mana? Ang bawat hakbang ni Sarah ay tila paglakad sa isang manipis na yelo at sa ilalim nito ay ang madilim na tubig ng paghihiganti. Tumingin ka sa aking mga mata, Julian. Ang dumi na tinangka mong itago sa ilalim ng iyong mga mamahaling sapatos ay siya na ngayong lulunod sa iyong buong pagkatao. Akala mo ba ay natatapos ang lahat sa isang pirasong papel? Nagkakamali ka. Ang paniningil ay nagsisimula pa lamang. Ang bawat yabag ng sapatos ni Sarah sa makintab na sahig ng Manila Grand Ballroom ay tila isang mabigat na pintig ng puso na umaalingaw-ngaw sa buong silid. Nakasuot siya ng isang mahabang gown na kulay esmeralda, ang kulay na nagpapaalala sa kanya ng silid ni Don Alfonso noong huling gabi nito. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, inilalantad ang kanyang mukha na dati ay puno ng uling at pawis. Ngunit ngayon ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Sa kabilang bahagi ng bulwagan, nakatayo si Julian Thorne, hawak ang isang baso ng champagne habang nakikipagtawanan sa mga maimpluwensyang negosyante. Katabi niya si Dahlia na tila isang reyna sa kanyang pulang kasuotan. Hindi alam na ang lupang kinatatayuan nila ay unti-unti nang nagiging malambot na putik. Narinig niyo ba? Ang bagong CEO ng Valderrama Group ay darating daw ngayong gabi. Bulong ni Dahlia kay Julian. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Sabi nila, isa raw itong babaeng galing sa wala. Isang swerteng pulubi na nakuha ang loob ng matanda. Tumawa ng mapait si Julian. Kahit anong suot niya, ang amoy ng kalsada ay hindi mawawala. Madaling kontrolin ang mga taong galing sa hirap. Isang pirasong kontrata lang, luluhod din sa atin ang babaeng yan. Ngunit ang tawa ni Julian ay biglang napatid nang ang lahat ng ilaw ay nakatuon sa pintuan. Ang katahimikan ay tila isang malamig na kumot na bumalot sa buong gala nang pumasok si Sarah. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Ang bawat mata ay nakatuon sa babaeng may taglay na awtoridad na tila hindi galing sa mundong ito. Dahan-dahang lumapit si Sarah sa gawin ni na Julian. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding galit na pilit niyang ikinukulong sa likod ng kanyang nangiti. Bawat hakbang ay tila pagbabalik ng alaala, ang pagtulak sa kanya sa putikan, ang pagpatay ni Julian sa tawag ni Elena at ang maliit na kabaong ni Liam. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang baso sa kamay ni Julian ay dahan-dahang nanginginig. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan na bumangon para maningil. Sira? Ang nauutal na sambit ni Julian. Ang boses niya ay tila isang mahinang ihip ng hangin sa gitna ng bagyo. Hello, Mr. Thorne. Ang sagot ni Sarah. Ang kanyang boses ay kalmado, malalim, at puno ng talim. Nagustuhan mo ba ang bulaklak na ipinadala ko sa iyong opisina? Simbolo iyon ng paglanta ng iyong kapangyarihan. Agad na sumingit si Dahlia, ang kanyang muka ay puno ng puot.
Anong karapatan mong pumasok dito? Security! Paalisin ang babaeng ito. Isang serbidora lang ang isang ito na nagnakaw ng damit. Isang matunog na katahimikan ang sumunod. Walang gumalaw na security. Sa halip lumapit si Attorney Lopez at tumayo sa likuran ni Sarah. Miss Dahlia, kailangan niyo pong mag-ingat sa inyong pananalita. Ang kaharap niyo ay si Miss Sarah de Masalang, ang may-ari ng hotel na ito, ng kumpanyang kinabibilangan niyo, at ang babaeng may hawak ng inyong kapalaran. Ang mukha ni Dahlia ay tila naging isang puting papel sa sobrang takot. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang mag-react. Ang mga bulungan ay naging mas malakas. Ang kahihiyang naranasan ni Sarah noon ay tila bumalik sa kanila ng 10 beses na mas matindi. Julian! Ang tawag ni Sarah, habang dahan-dahang kinukuha ang baso ng alak mula sa nanginginig na kamay ng lalaki. Naalala mo ba noong gabing namatay ang anak mo? Naalala mo ba ang pagmamakaawa ko sa gate ng mansyon niyo? Sabi mo noon, ang mga tulad ko ay dapat manatili sa putikan. Inilapit ni Sarah ang kanyang mukha kay Julian, sapat na para maramdaman ng lalaki ang init ng kanyang galit. Ngayon, Julian, tingnan mo kung sino ang nasa itaas at tingnan mo kung sino ang dahan-dahang nahuhulog. Sa isang iglap, itinaas ni Sarah ang kanyang kamay at nagbigay ng isang senyas. Lumapit ang mga security guard, ngunit hindi kay Sarah, kundi kina Julian at Dahlia. Gusto kong paalisin ang dalawang ito. Ang Valderrama Foundation Gala ay para lamang sa mga taong may dangal at sa pagkakalam ko, wala kayo niyon. Habang pilit na inilalabas ng mga guards sina Julian at Dahlia sa harap ng lahat ng mga negosyante at media, ang sigaw ni Dahlia ay tila isang desperadong tunog ng isang hayop na nahuli sa bitag. Si Julian naman ay nanatiling tulala. Ang kanyang mundo ay tila gumuho sa loob ng isang saglit. Nang mawala ang dalawa, napansin ni Sarah ang isang anino sa sulok. Si Elena. Nakaupo ang kanyang dating amo sa isang madilim na bahagi ng silid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at isang uri ng pag-asa na matagal na niyang kinalimutan. Dahan-dahang lumapit si Sarah kay Elena. Hindi siya nagpakita ng yabang. Sa halip, lumuhod siya ng bahagya para maging kapantay ang paningin ng babaeng wasak ang puso. Hinawakan ni Sarah ang mga kamay ni Elena, mga kamay na nanginginig at malamig. Elena, ang pabulong na sabi ni Sarah, ang kanyang tinig ay naging malambot at puno ng malasakit. Hindi ikaw ang pumatay sa anak mo. At nandito ako para patunayan iyon sa buong mundo. Napatingin si Elena kay Sarah. Ang isang butil ng luha ay dahan-dahang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sarah, totoo ba? May kasama si Julian ng gabing iyon, Elena. Isang hotel room, isang babae, at isang patay na telepono habang si Leah may nahihirapang huminga. Hawak ko ang lahat ng ebidensya. Ang cliffhanger ay narito. Habang nag-uusap ang dalawa, isang flash ng kamera ang nagmula sa malayo. Isang misteryosong lalaki ang kumuha ng litrato sa kanilang pag-uusap. Sa kabilang dulo ng linya, isang boses ang sumagot sa telepono ng lalaki. Ipagpatuloy mo ang pagmamanman. Kailangang mamatay ang katotohanang hawak ni Sarah bago pa ito makarating sa korte. Gawin mo ang lahat, kahit dumanak ang dugo. Paano poprotektahan ni Sarah si Elena mula sa panganib na paparating? At ano ang gagawin ni Julian kapag nalaman niyang hindi lang pera ang kukunin ni Sarah sa kanya, kundi pati na rin ang kanyang kalayaan? Ang gabi ng tagumpay ay tila naging simula ng isang madugong labanan sa ilalim ng mga anino. Kasabwat ka ba ng basurang yan, Elena? Sabihin mo sa akin, magkano ang ibinayad sa iyo ng serbidorang yan para talikuran ang sarili mong asawa sa harap ng maraming tao? Sinisira mo ang pangalan ko, ang dangal ko, para lang kampihan ng isang babaeng galing sa kalsada. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Julian ay tila mga hagupit ng latigo
na bumabalot sa buong silid tulugan. Pagka-uwi nila mula sa gala, hindi na hinintay ni Julian na makapasok sila ng tuluyan bago niya ibuhos ang kanyang naglalagablab na galit. Ang kanyang mukha ay pulang-pula. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na sa tindi ng presyon. Para sa kanya, ang kahihiyang dinanas niya ay kasalanan ng lahat maliban sa kanyang sarili. Sa gitna ng galit na ito, nakatayo si Elena sa harap ng aparador. Dahan-dahang itinatabi ang kanyang mga alahas. Hawak niya ang isang maliit na frame ng larawan ni Liam, ang huling litrato ng anak na masayang tumatawa sa isang parke. Ang kaibahan ng marahas na tinig ni Julian at ng inosenteng mukha ng bata sa larawan ay tila isang kutsilyong dahan-dahang humahati sa puso ni Elena. Habang sinisigawan siya ng asawa, tanging ang maliliit na daliri ni Liam sa larawan ng kanyang pinagmamasdan, pilit na humahanap ng lakas sa gitna ng isang gumuguhong mundo. Naramdaman ni Elena ang isang matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Hindi ito takot. Ito ang panginginig ng isang pusong dahan-dahang nagigising mula sa isang mahabang bangungot. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat salita ni Julian ay tila nagiging malabo. Parang ingay ng isang sirang radyo sa malayo. Ang kanyang pandama ay naging sensitibo sa bawat kilos ni Julian. Ang bawat pag-amba nito ng kamay, ang bawat paghakbang nito, palapit na tila isang hayop na handang sumakmal. Bakit hindi ka makapagsalita? Sumagot ka. Ang muling sigaw ni Julian, sabay hablot sa frame na hawak ni Elena at marahas itong ibinalibag sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng salamin ay tila ang tunog ng huling hibla ng pasensya ni Elena na tuluyan ng naputol. Sa gitna ng katahimikang sumunod, dahan-dahang tumingin si Elena kay Julian. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamakaawa at takot, ay blangko na ngayon. Isang uri ng kawalan na mas nakakatakot kaysa sa galit. Julian, totoo ba? Ang mahinang tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang pabulong na hangin sa gitna ng katahimikan. Nasaan ka noong gabing hindi humihinga si Liam? Nasaan ka noong tinatawagan kita ng mahigit 100 beses? Saglit na natigilan si Julian, ang kanyang mga mata ay kumurap ng mabilis. Isang tanda ng pag-aalala na agad niyang itinago sa likod ng isang mapait na tawa. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, patay ang battery ng cellphone ko dahil sa sunod-sunod na meeting? Huwag mong gamitin ang kwento ng serbidorang yan para takasan ang sarili mong kapabayaan. Meeting? O si Dahlia? Ang pagpapatuloy ni Elena habang dahan-dahang lumalapit kay Julian. Sabi ni Sarah, may kasama ka raw. May ebidensya siya, Julian. Ang hotel, ang kwarto, ang lahat. At alam mo kung ano ang pinakamasakit? Nakita ka niya. Nakita niya ang isang ama na mas pinili ang sariling aliw kaysa sa huling hininga ng sariling anak. Ang naganap ng dahan-dahang yumuko si Elena upang pulutin ang larawan ni Liam mula sa mga basag na salamin. Hindi niya ininda ang talim na humiwa sa kanyang daliri, ang dugong pumatak sa mukha ng bata sa larawan. Pinunasan niya ito gamit ang kanyang palad. Isang haplos na puno ng pagsisisi at pagmamahal. Sa sandaling iyon, ang imahe ni Julian bilang isang perpektong asawa ay tuluyan ng naging abo sa kanyang paningin. Sa kabilang panig ng lungsod, si Sarah ay nasa loob ng kanyang bagong opisina. Tinitingnan ang isang serye ng mga dokumento sa ilalim ng malamig na liwanag ng desk lamp. Nararamdaman niya ang isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Isang tawag mula sa kanyang head of security ang bumulabog sa kanyang konsentrasyon. Ma'am, may isang itim na sasakyang sumusunod sa inyo simula pa kanina. Hindi ito pamilyar na plaka at mukhang propesyonal ang nagmamaneho. Ang ulat ng seguridad. Tumingin si Sarah sa bintana sa madilim na kalsada sa ibaba. Alam niyang hindi titigil si Julian
hanggang sa mawala siya sa landas nito. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa pera o posisyon. Ito ay naging isang digmaan para sa kaligtasan. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng isang mensahe kay Elena. Ang mga anino ay nagsisimulang gumalaw. Mag-ingat ka. Ang katotohanan ay may dalang panganib. Ngunit ito lamang ang magpapalaya sa iyo. Habang papalabas si Sarah ng gusali, ramdam niya ang bawat mata na nakatingin sa kanya. Ang katahimikan ng lobby ay tila isang bitag. Nang makasakay siya sa kanyang limousine, napansin niya sa side mirror ang itim na sasakyang dahan-dahang sumusunod, hindi nagpapalit ng distansya, tila isang mandaragit na naghihintay ng tamang pagkakataon. Ang cliffhanger ay narito. Sa gitna ng biyahe, biglang naramdaman ni Sarah ang isang malakas na pag-ugong mula sa ilalim ng sasakyan. Ang preno ay tila nawalan ng kapit at ang sasakyan ay dahan-dahang bumibilis sa isang pababang kalsada. "Sir, nawalan tayo ng preno." Ang sigaw ng driver. Sa likuran, ang itim na sasakyan ay biglang humarurot, tila balak silang itulak patungo sa bangin. Sino ang nag-utos ng pagpatay na ito? Si Julian ba? O ang mga anak ni Don Alfonso na nagnanais mabawi ang yaman? At paano makakaligtas si Sarah sa isang kamatayang tila nakaplano na bago pa man magsimula ang gabi? Ang bawat ikot ng gulong ay tila isang bilang ng mga natitirang sandali sa buhay ni Sarah Di Masalang. "Kapitan, huwag kang bibitaw sa manibela. Liam, tulungan mo kami." Ang bawat hininga ni Sarah ay tila isang piraso ng bubog na bumabara sa kanyang lalamunan habang ang sasakyan ay mabilis na bumababa sa madilim at matarik na kalsada ng Antipolo. Ang matinis na tunog ng mga gulong na pilit na kumakiskis sa aspalto ay tila isang desperadong hiyaw. Yaw sa gitna ng gabi. Ang preno ay tuluyan ng naging malambot, walang silbi, tila isang pangakong napako. Sa likuran nila, ang itim na sasakyan ay tila isang anino ni Satanas. Mas lalong bumibilis, ang layunin ay hindi lamang takutin sila, kundi tuluyan silang itapon sa malalim na bangin na naghihintay sa gilid. Sa loob ng nagkakagulong sasakyan, naramdaman ni Sarah ang isang matinding katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Sa kanyang isipan, nakita niya ang mukha ng kanyang ina na naghihintay sa kanilang maliit na bahay at ang mukha ni Liam na tila isang anghel na bumubulong ng pag-asa. Mahigpit niyang hinawakan ang handle sa itaas ng pinto. Ang kanyang mga kuko ay dahan-dahang bumaon sa balat nito. Hindi siya pwedeng mamatay. Hindi sa ganitong paraan. Hindi hanggat hindi pa nakakamit ang hustisya. Isang matinding pagyanig ang naramdaman ni Sarah nang pilit na isinagi ng driver ang gilid ng sasakyan sa pader ng bundok. Ang tunog ng pagkayod ng bakal sa bato ay tila 1,000 kutsilyong sabay-sabay na hinihinga sa katahimikan ng gabi. Ang mga spark na nagmumula sa pagkiskis ay tila mga panandaliang bituin na nagbibigay ng liwanag sa kanilang napipintong kamatayan. Sa huling sandali, bago tuluyan silang mahulog, naitama ng driver ang sasakyan sa isang malaking tumpok ng buhangin at mga gamit sa konstruksyon sa gilid ng kalsada. Doon nagtapos ang mabilis na pagtakbo ng kamatayan. Ang katahimikang sumunod ay mas nakakabingi kaysa sa ingay ng banggaan. Dahan-dahang idinilat ni Sarah ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay malabo at may malapot na likidong dumadaloy mula sa kanyang noo patungo sa kanyang pisngi. Ang amoy ng usok at sunog na goma ay bumabalot sa paligid. Sa kabila ng sakit ng kanyang katawan, ang unang hinanap ni Sarah ay ang kanyang telepono. Hindi para tumawag ng tulong, kundi para tiyaking ligtas ang folder ng mga ebidensya laban kay Julian. Nang makita niyang buo pa ang device, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang bawat patak ng kanyang dugo sa screen ng telepono ay tila isang selyo ng kanyang panunumpa. Sa kabilang dulo ng lungsod, sa loob ng isang madilim at eksklusibong bar, nagdiriwang sina Julian at Dahlia.
Hawak ni Julian ang isang baso ng alak. Ang kanyang muka ay puno ng tagumpay matapos makatanggap ng isang maikling mensahe sa kanyang telepono. Tapos na ang problema. Isang tagi para sa katahimikan, Julian. Ang malambing na sabi ni Dahlia habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ngayong wala na ang serbidorang yan, wala nang hadlang sa atin. Elena will be back under your thumb at ang Valderrama Group ay magiging atin na rin sa lalong madaling panahon. Tumawa si Julian. Ang kanyang tawa ay tila isang insulto sa langit. Akala niya ay kaya niyang kalabanin ang isang thorn. Ang mga tulad niya ay madaling burahin sa mapa. Dahlia, ngayon, kailangan nating pagplanuhan kung paano dahan-dahang kukunin ang kontrol mula sa mga anak ni Alfonso habang naglulubog sila sa gulo. Ngunit ang kanilang pagdiriwang ay biglang napatigil ng ang malaking screen sa loob ng bar na karaniwang nagpapakita ng mga music video ay biglang nagbago. Isang live news broadcast ang lumitaw. Ang mukha ng reporter ay seryoso at ang background ay ang mismong lugar kung saan naganap ang aksidente ni Sarah. Isang malagim na aksidente ang naganap sa Antipolo Bypass Road, kinasangkutan ng sasakyan ng bagong CEO ng Valderrama Group na si Miss Sara Di Masalang, ang ulat ng reporter. Nanigas si Julian sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang baso ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag nito ay tila ang tunog ng kanyang sariling puso na nakaramdam ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Ngunit sa isang himala, ang pagpapatuloy ng reporter, nakaligtas ang CEO at kasalukuyan nang nasa ilalim ng proteksyon ng mga awtoridad. Ayon sa inisyal na investigasyon, may nakitang senyales na sadyang pinutol ang preno ng sasakyan. Isang manhunt operation na ang isinasagawa para sa isang itim na sasakyang nakita sa CCTV. Ang mukha ni Julian ay naging kasing puti ng abo. Tumingin siya kay Dahlia na tila ganoon din ang nararamdaman. Ang kanilang bitag ay hindi pumatay kay Sarah. Sa halip, ito ay naging isang pampublikong deklarasyon ng digmaan. Ang cliffhanger ay narito. Habang nanginginig ang mga kamay ni Julian, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nang sagutin niya ito, isang boses na pamilyar ang kanyang narinig. Malamig, matatag, at puno ng banta. Julian! Ang tinig ni Sarah mula sa kabilang linya. Ang bawat salita ay tila isang hatol mula sa kabilang buhay. Salamat sa regalong ipinadala mo ngayong gabi. Dahil dito, mas naging malinaw sa akin ang lahat. Hindi lang buhay ni Liam ang kinuha mo. Kinuha mo rin ang karapatan mong mabuhay ng malaya. Simulan mo nang bilangin ang mga natitirang gabi mo sa labas ng rehas dahil bukas, ang buong mundo ay malalaman kung sino ka talaga. Bago pa makasagot si Julian, naputol ang linya. Sa labas ng bar, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay dahan-dahang lumalapit. Ang kanilang mga asul at pulang ilaw ay sumasalamin sa mga bintana. Tila mga mata ng hustisya na dahan-dahang sumusukol sa isang hayop na wala ng matakbuhan. Bahag, hindi sapat ang salapi para linisin ang dugo sa iyong mga kamay, Julian. Akala mo ba ay mabibili mo ang katahimikan ng langit? Ang bawat hiningang ninakaw mo kay Liam ay dahan-dahang naniningil ngayon at sa pagkakataong ito, wala nang halaga ang iyong pangalan. Ang mga salitang ito ay tila mga aninong bumabalot sa isipan ni Julian habang mabilis siyang naglalakad palabas ng bar. Hila-hila ang nanginginig na si Dahlia. Ang malamig na hangin ng gabi ay hindi sapat upang pawiin ang malapot na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Sa bawat sirena ng pulis na naririnig niya sa malayo, tila may isang bahagi ng kanyang itinatag na imperyo ang nagigiba. Ang kanyang mundong binuo sa ibabaw ng mga kasinungalingan ay nagsisimula nang yanigin ng isang katotohanang hindi niya kayang paslangin. Sa loob ng kanilang sasakyan, ang katahimikan ay tila isang buhay na nilalang
na sumasakal sa kanila. Ang tanging naririnig ay ang mabilis at kapos na paghinga ni Dahlia. Dito lumabas ang tunay na kulay ni Julian, ang isang ice card na narsisista na walang ibang mahal kundi ang sarili. Kasalanan mo ito. Ang biglang singhal ni Julian sabay hampas sa manibela. Ang tunog ng pagkiskis ng kanyang balat sa leather ay tila isang marahas na babala. Kung hindi ka sana naging masyadong mapilit na magkita tayo sa hotel na yon, kung hindi ka sana naging gahaman sa atensyon ko, hindi tayo darating sa puntong ito. Ikaw ang malas sa buhay ko, Dahlia. Nanlaki ang mga mata ni Dahlia. Ang kanyang luha ay dahan-dahang nagpabura sa kanyang mamahaling makeup. Ako? Ako pa ang malas? Julian, ikaw ang pumatay sa sarili mong anak dahil sa iyong kalibugan. Ikaw ang nag-utos na putulin ang preno ni Sarah. Huwag mo akong itutulak sa bangin ng mag-isa dahil isasama kita. Ang kanilang pag-aaway ay tila isang koro ng mga demonyong nagkakantahan sa loob ng isang bakal na kabaong. Ang pagmamahalang dati ay puno ng tamis, ay naging isang mapait na lason na handa silang patayin pareho. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng mansyon ng mga Thorne, nakatayo si Elena sa gitna ng nursery ni Liam. Nakabukas ang telebisyon at ang balita tungkol sa himalang pagkaligtas ni Sarah ay paulit-ulit na ipinapakita. Isang kakaibang kalmado ang bumalot sa puso ni Elena. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang malaking maleta at sinimulang itupi ang mga damit ni Liam, hindi para itago, kundi para dalhin ang alaala ng anak palayo sa bahay na naging libingan ng kanilang kaligayahan. Ang naganap ng mahanap ni Elena, ang isang maliit na drawing sa ilalim ng kama ni Liam. Ito ay isang larawan ng dalawang babaeng may hawak na pakpak, isang anghel na kamukha ni Elena at isang babaeng may hawak na baso ng tubig na kamukha ni Sarah. Sa ibaba nito, may nakasulat na mga salitang "The Lady Who Helps." Napahagulgol si Elena, ngunit ang bawat patak ng kanyang luha ay hindi na galing sa kahinaan. Ito ay mga luha ng paglaya. Dahan-dahang pumasok si Don Vicente sa silid. Lumapit siya sa kanyang anak at hinawakan ang balikat nito. Elena, anak, handa na ang sasakyan. Handa na rin ang mga abogado. Hindi na natin hahayaang mabulok ka sa piling ng halimaw na yon. Tumingin si Elena sa kanyang ama. Ang kanyang muka ay puno ng determinasyon. Papa, ayaw ko lang umalis. Gusto kong makita ang kanyang pagbagsak. Gusto kong ako ang huling taong makikita niya bago siya mawalan ng lahat. Kinaumagahan, sa gitna ng kaguluhan ng media, sa tapat ng Thorne Enterprises, isang itim na limousine ang dumating. Inaasahan ng lahat na si Julian ang lalabas para magbigay ng pahayag. Ngunit ang lahat ay natigilan nang ang pinto ay bumukas at lumabas si Sarah de Masalang. Ang kanyang ulo ay may benda pa at ang kanyang braso ay nakasuot ng arm sling. Ngunit ang kanyang tindig ay tila isang reynang handang kunin ang kanyang korona. Dire-diretso siyang pumasok sa boardroom kung saan kasalukuyang nagaganap ang isang emergency meeting. Ang lahat ng mga board members ay nakatitig sa kanya. Ang iba ay may takot. Ang iba ay may paghanga. Sa gitna ng mahabang lamesa, nakaupo si Julian. Ang kanyang mukha ay balisang-balisa at ang kanyang mga mata ay puno ng puyat. Anong ginagawa mo rito? Wala kang karapatang pumasok sa pribadong meeting na ito. Ang sigaw ni Julian, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Dahan-dahang lumapit si Sarah at inilapag ang isang makapal na folder sa harap ni Julian. Maling-mali ka, Julian. Bilang bagong may-ari ng Valderrama Group at bilang pangunahing creditor ng Thorne Enterprises, hawak ko na ang 70% ng iyong kumpanya. Ikaw ang walang karapatan dito. Ikaw ang bisita sa sarili mong opisina. Hindi makapagsalita ang mga tao sa loob ng silid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng aircon na tila isang humahagibis na hangin. At may isa pa. Ang pagpapatuloy ni Sarah
Habang binubuksan ng screen sa dingding ng boardroom, isang audio recording ang nagsimulang tumugtog. Ito ay ang boses ni Julian noong gabing nasa hotel siya, kasama si Dahlia, ang boses kung saan sinabi niyang, "Huwag mong sagutin ang telepono, hayaan mo si Liam." Ang mukha ni Julian ay naging kasing puti ng pader. Ang bawat board member ay napailing, ang iba ay tumingin sa kanya nang may matinding pandidiri. Ang utang na loob na inaasahan ni Julian mula sa kanyang mga kasosyo ay naglaho ng parang bula. Sa mundong ito, walang puwang para sa isang amang pumatay sa sariling anak para sa pansariling aliw. Ang cliffhanger ay narito. Habang dahan-dahang tumatayo si Julian para sumugod kay Sarah, bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Elena, kasama ang dalawang opisyal ng National Bureau of Investigation. Hawak ni Elena ang resibong nahanap ng kanyang ama at ang testamento ni Liam na nagsasaad na ang lahat ng insurance money ng bata ay mapupunta sa isang charity na pinapatakbo ni Sarah. Julian Thorne, ang malamig na sabi ng opisyal ng NBI. Inaaresto ka namin sa kasong qualified abandonment of a minor resulting to death at attempted murder laban kay Miss Sarah Di Masalang. Mayroon kang karapatang manahimik. Napatingin si Julian kay Elena. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. "Elena, love, please, tell them it's a mistake. Ginawa ko lang ang lahat para sa atin." Ngumiti si Elena, isang nangiting tila. "Isang huling hudyat ng kamatayan. Wala nang tayo. Julian, dahil ang asawang minahal ko ay namatay kasabay ni Liam. Ang kaharap ko ngayon ay isang estranghero na nabubulok sa sariling kasamaan." Habang pilit na pinupusasan si Julian sa harap ng lahat, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng mga dokumento ang narinig. Si Dahlia, na kanina pa nakikinig sa labas, ay dahan-dahang umatras, ngunit hinarang siya ng isa pang grupo ng mga pulis. Ang anino ng pagtatraidor ay tuluyan ng nasukol. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang tanong ang nanatili sa isipan ni Sarah. Sapat na ba ang pagkabilanggo ni Julian para ibalik ang kapayapaan sa kaluluwa ni Liam? O may mas malalim pang lihim na itinatago ang pamilya Valderrama na maaaring magpabago muli sa lahat? Ang lamig ng bakal na rehas ay tila isang malupit na paalala na ang ginto at pilak na iyong ipinagmalaki ay wala ng kapangyarihan sa madilim na sulok na ito. Dito, Julian, ang iyong pangalan ay isa na lamang numero at ang iyong boses na dati ay nagpapatakbo ng mga kumpanya ay wala nang nakikinig, kundi ang mga anino ng iyong sariling pagkakasala. Ang bawat patak ng tubig mula sa tumutulong gripo sa loob ng selda ay tila isang mabagal na pagbilang ng mga segundong ninanakaw sa buhay ni Julian Thorne. Nakaupo siya sa isang manipis at maruming kutsyon. Ang kanyang mamahaling suit ay punit-punit na at puno ng dumi. Isang kabalintunaan sa lalaking dati ay hindi makatapak sa sahig nang walang sapin ng paa. Ang amoy ng kalawang at ihi ay bumabalot sa paligid. Isang amoy na tila nanunuot sa kanyang balat. Nagpapaalala sa kanya na ang kanyang marangyang mundo ay tuluyan ng gumuho. Wala siyang ibang naririnig kundi ang mahinang tunog ng paglalakad ng mga gwardiya sa labas at ang malalayong hiyaw ng ibang mga bilanggo. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanya. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang mukha ni Liam, ang huling tingin ng bata na puno ng pagtatanong kung bakit siya pinabayaan ng sariling ama. Sa kabilang panig ng lungsod, sa ilalim ng malambot na sikat ng araw sa sementeryo, nakatayo sina Sarah at Elena sa tapat ng puntod ni Liam. Ang mga puting bulaklak ay maayos na nakalagay sa ibabaw ng marmol at ang bango ng mga sariwang rosas ay humahalo sa sariwang hangin. Ito ay isang tahimik na sandali, malayo sa ingay ng media at kaguluhan ng korte. Kumuha si Elena ng isang maliit na gintong kwintas mula sa kanyang bulsa. Ito ay may pendant na hugis anghel
Ang huling regalong balak sana niyang ibigay kay Liam sa kaarawan nito. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Sarah at inilagay ang kwintas sa kanyang palad. Sarah, kung wala ka, baka hanggang ngayon ay naniniwala pa rin akong ako ang pumatay sa anak ko. Ang mahinang sabi ni Elena, ang kanyang boses ay nanginginig sa pasasalamat. Ang yaman na ibinigay sa iyo ni Don Alfonso ay maliit na bagay kumpara sa katotohanang ibinigay mo sa akin. Ikaw ang naging boses ni Liam nang wala na siyang hininga. Niyakap ni Sarah si Elena, isang yakap na puno ng pangunawa ng dalawang babaeng kapwa sinubok ng tadhana. Hindi pa tapos ang laban, Elena. Ang pagkakulong ni Julian ay simula pa lamang. Kailangan nating ayusin ang lahat ng kanyang sinira para sa kapakanan ng mga taong tulad ni Liam. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdadalamhati at panandaliang kapayapaan, sa loob ng isang madilim na silid sa mansyon ng mga Valderrama, nagbubulong-bulungan ang mga anak ni Don Alfonso. Si Roberto at Isabela ay hindi pa tapos. Para sa kanila, ang pagkapanalo ni Sarah ay isang malaking insulto na dapat burahin sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Hindi ko matatanggap na ang lahat ng pinaghirapan ni Papa ay mapupunta lang sa isang babaeng nanggaling sa kalsada. Ang nanggagalaiting sabi ni Isabela habang hawak ang isang lihim na dokumento. May nahanap ang ating mga investigador. Ang nanay ni Sarah, si Aling Rosa. Alam niyo ba kung bakit ganoon na lamang ang malasakit ni Papa sa kanya? Napatingin si Roberto sa dokumento. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ibig mong sabihin, hindi ito basta-basta pagkakawanggawa? May lihim na ugnayan si Papa Valderrama sa pamilya ng serbidorang iyan. Isang malupit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Roberto. Kung mapapatunayan nating ang testamento ay bunga ng isang undue influence o isang lihim na relasyon na hindi moral, maaari nating ipawalang bisa ang lahat. At sa pagkakataong ito, hindi lang natin kukunin ang pera. Kukunin natin ang dangal ni Sarah Di Masalang. Habang nagpaplano ang mga buwitre, si Sarah ay nasa loob ng pribadong vault ni Don Alfonso sa kumpanya. Gamit ang susi na iniwan sa kanya, binuksan niya ang isang maliit na kahon na nakatago sa pinakailalim. Sa loob nito, nahanap niya ang isang lumang litrato ni Don Alfonso noong kabataan niya, kasama ang isang babaeng kamukhang-kamukha ni Sarah. Sa likod ng larawan, may nakasulat na mga salitang, "Ang aking pinakamalaking pagkakamali at ang aking tanging pag-asa, patawad Rosa." Ang cliffhanger ay narito. Habang tinititigan ni Sarah ang larawan, biglang bumukas ang pinto ng vault. Pumasok ang isang matandang babae na nakasuot ng itim na belo, isang babaeng hindi kailanman nakita ni Sarah sa loob ng kumpanya. "Hindi mo dapat binuksan ang kahon na yan, Sarah," ang sabi ng matandang babae. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. "Ang katotohanang hawak mo ay hindi magdadala ng kapayapaan. Magdadala ito ng isang bagong bagyo na kayang ubusin ang lahat ng taong mahal mo. Sino ka nga ba talaga sa buhay ni Don Alfonso?" Napatitig si Sarah sa babae. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang lihim ba ng kanyang pagkatao ay mas masalimuot pa kaysa sa yaman na kanyang minana? At ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang ang taong itinuring niyang anghel ay may itinatagong madilim na nakaraan na kaugnay ng kanyang sariling ina? Sino ka ba talaga para basagin ang katahimikang matagal ko nang iniingatan? Ang bawat lihim na nakabaon sa ilalim ng lupang kinatatayuan mo ay hindi ginto, kundi mga patalim na handang pumatay sa sinumang mangahas na humukay nito. Umalis ka na, Sarah, bago pa tuluyang lamunin ng dilim ang iyong natitirang katinuan. Ang boses ni Doña Aurora, ang byuda ng nakatatandang kapatid ni Don Alfonso, ay tila isang malamig na hanging galing sa sementeryo na humahagupit sa loob ng vault. Ang kanyang itim na belo ay dahan-dahang gumagalaw sa bawat hininga niya, tila isang aninong may sariling buhay.
Sa harap niya, nanatiling nakatayo si Sarah. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa lumang larawan ni Aling Rosa at Don Alfonso. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang babala na ang yaman na kanyang minana ay hindi isang biyaya, kundi isang sumpa na nakatali sa kanyang sariling dugo. Sa loob ng vault, ang tanging naririnig ay ang mabagal at mabigat na pagtibok ng puso ni Sarah. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang pasakit. Dahan-dahan niyang itinaas ang larawan, iniharap ito kay Doña Aurora, habang ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pagnanais na malaman ang katotohanan. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nalalaman kung bakit kamukha ko ang babaeng ito sa tabi ni Don Alfonso. Ang deklara ni Sarah, ang kanyang tinig ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Anong kinalaman ng nanay ko sa pamilyang Valderrama? Bakit kailangang itago ang katotohanan ito sa loob ng maraming taon? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Aurora. Ang nanay mo? Si Rosa ay hindi lamang isang serbidora noon. Siya ang tanging babaeng nagawang paitibukin ang pusong bato ni Alfonso. Ngunit siya rin ang naging mitya ng pagkakahati ng aming angkan. Ang iyong pagkatao, Sarah, ay ang buhay na patunay ng isang pagkakasala na hindi kailanman mapapatawad ng batas ng aming pamilya. Ikaw ang anak ng pagkakamali na matagal na naming ibinaon sa limot. Habang nagaganap ang komprontasyong ito, sa loob ng isang madilim na opisina, nagkikita sina Roberto at Isabela kasama ang isang investigador. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkagahaman. Siguraduhin mong mahanap ang dokumento ng kapanganakan ni Sarah sa probinsya. Ang utos ni Roberto habang hinahampas ang lamesa. Kung mapapatunayan nating siya ay anak sa labas ni Papa, gagamitin natin ang morality clause sa testamento para bawiin ang lahat. Hindi natin hahayaang ang isang bastarda ang magpatakbo ng imperyong ito. Sa kabila ng lahat ng gulo sa kumpanya, nagtungo si Sarah sa ospital upang bisitahin ang kanyang ina. Isang sandali ng katahimikan sa gitna ng nagngangalit na unos. Dahan-dahang kinuha ni Sarah ang isang suklay at sinimulang ayusin ang puting buhok ni Aling Rosa. Ang bawat hagod ng suklay ay tila isang paraan ng pagpapadaloy ng kanyang pagmamahal at panghihingi ng tawad sa mga lihim na hindi niya pa kayang itanong. Nay! Ang pabulong na sabi ni Sarah habang nakatingin sa refleksyon ng ina sa salamin. Sino po ba si Alfonso Valderrama sa buhay niyo? Bakit tila ang pangalan niya ay nagdadala ng labis na takot at lungkot sa inyong mga mata? Umagos ang luha mula sa mga mata ni Aling Rosa, ngunit nanatili siyang tahimik. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa kamay ni Sarah, isang haplos na tila nagsasabing patawad, ngunit hindi kayang bigkasin ng labi. Ang katahimikan ng silid ay tila punong-puno ng mga hindi sinabing kwento ng sakripisyo at pagdurusa. Sa kabilang dako, sa loob ng kulungan, si Julian ay hindi pa rin sumusuko. Sa isang sulok ng bisitahan, kausap niya ang isang lalaking nakasuot ng hood. Gawin mo ang lahat. Ang bulong ni Julian, ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Kung hindi ako makakalabas dito, sisiguraduhin kong walang matitira kay Sarah. Simulan mo sa pinakaimportanteng tao sa buhay niya. Sunugin mo ang mundo niya. Simula sa ospital kung nasaan ang kanyang ina. Nang gabing iyon, habang pauwi si Sarah mula sa ospital, naramdaman niya ang isang kakaibang kaba. Ang kalsada ay tila masyadong tahimik at ang mga ilaw sa paligid ay tila isa-isang namamatay. Biglang tumunog ang kanyang telepono, isang tawag mula sa head of security ng ospital. Ma'am Sarah, may sumiklab na sunog sa 4th floor. Ang kwarto po ng nanay niyo ay napapaligiran na ng apoy. Ang sigaw sa kabilang linya. Ang cliffhanger ay narito. Sa gitna ng kanyang pagtakbo pabalik, nakita ni Sarah ang itim na sasakyang sumusunod sa kanya noon, nakatigil sa harap ng ospital. Lumabas mula rito ang isang lalaking may hawak na lighter.
At bago pa man makakilos si Sarah, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng mga kagamitan ang narinig mula sa loob ng gusali, kasabay ng makapal na usok na dahan-dahang lumalamon sa bintana ng silid ni Aling Rosa. "Nanay!" Ang hiyaw ni Sarah na tila kumitil sa katahimikan ng gabi. Sino ang may utak sa likod ng panibagong trahedyang ito? Si Julian ba na naghihiganti? O ang mga anak ni Don Alfonso na nagnanais patahimikin ang tanging saksi sa katotohanan? Ang bawat hakbang ni Sarah patungo sa naglalagablab na gusali ay tila isang pakikipagkarera sa kamatayan. Maililigtas ba niya ang kanyang ina o ang katotohanan ay tuluyan ng mawawala kasama ng mga abo? Huwag kang bibitiw, Nay. Huwag mong hahayaang makuha nila pati ang huling hininga mo. Pinatay nila si Liam, kinuha nila ang dangal mo sa loob ng maraming taon. Pero hindi ko hahayaang ubusin nila tayo sa gabing ito. Buksan mo ang iyong mga mata. Parang awa mo na. Ang bawat hininga ni Sarah ay tila may kasamang mga piraso ng mainit na abo habang pilit niyang tinatahak ang pasilyo ng ospital na balot na ng makapal at itim na usok. Ang init na nanggagaling sa mga dingding ay tila isang dambuhalang kamay na pumipiga sa kanyang dibdib. Ngunit ang takot na mawalan ng ina ay mas matindi pa sa hapdi ng apoy na dahan-dahang lumalamon sa gusali. Sa gitna ng kaguluhan, tanging ang malabong liwanag ng emergency lights ang nagsisilbing gabay niya habang ang tunog ng pagbagsak ng mga kisame sa malayo ay tila mga hakbang ng kamatayang humahabol sa kanya. Mayroong isang malupit na mirya sa bawat hakbang ni Sarah. Sa loob ng kanyang bulsa ay ang lumang larawan at ang katotohanan ng kanyang pagkatao. Ang susi sa isang buhay na puno ng yaman at kapangyarihan. Ngunit sa mga sandaling ito, ang lahat ng bilyon-bilyong pisong minana niya ay walang silbi kung hindi niya mailalabas ang kanyang ina mula sa impyernong ito. Ang katotohanang matagal niyang hinanap ay tila naging isang sumpa na nagdala ng apoy sa tanging taong nagmahal sa kanya ng tapat. Nang marating niya ang silid ni Aling Rosa, ang pinto ay nakaharang na ng mga nagbabagang kahoy. Gamit ang isang basang tela na itinakip sa kanyang ilong, pilit na itinulak ni Sarah ang mga balakid. Ang kanyang mga palad ay nakaramdam ng matinding paso, ngunit hindi niya ito ininda. Sa loob, nakita niya ang kanyang ina na nakahandusay sa sahig, walang malay, tila isang lantang bulaklak sa gitna ng nagngangalit na sunog. "Nay! Gising!" Ang hiyaw ni Sarah, ang kanyang boses ay paos na sa usok. Dahan-dahan niyang binuhat ang ina, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa bigat at panghihina. Ngunit ang isang kakaibang lakas na nagmumula sa kanyang galit ang nagtulak sa kanya upang makalabas. Sa bawat hakbang, tila naririnig niya ang tawa ni Julian Thorne, ang tawang tila nagmumula sa kailaliman ng lupa, nanunuya sa kanyang paghihirap. Sa labas ng ospital, sinalubong sila ng mga bumbero at mga mediko. Nang mailatag si Aling Rosa sa stretcher, napaluhod si Sarah sa semento, ang kanyang mukha ay punong-puno ng uling at ang kanyang mga damit ay sunog sa dulo. Isang tahimik na sandali kung saan hinawakan ni Sarah ang nangingitim na kamay ng ina habang dahan-dahan itong isinasakay sa ambulansya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata ni Sarah, nag-iwan ng isang malinis na guhit sa kanyang maduming pisngi. "Hindi ka nila matatalo, Nay," ang pabulong na panunumpa ni Sarah. Dahil ang apoy na ito ang magiging liwanag na susunog sa lahat ng mga Valderrama at Thorne. Habang naghihintay si Sarah sa waiting area ng intensive care unit ng isa pang ospital, dumating sina Roberto at Isabela. Hindi sila naroon upang makiramay. Sa halip na lungkot, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkairita at isang uri ng tagumpay na hindi nila maikubli. "Ang galing mo talagang gumawa ng drama, Sarah," ang panimula ni Isabela habang nagpapaypay ng kanyang mamahaling abaniko. "Ngayong sunog na ang kalahati ng ospital dahil sa iyong pagkakaroon ng mga kaaway, tingnan natin kung makakaupo ka pa sa board meeting bukas."
Ang mga stockholders ay natatakot na dahil sa instability na dala mo sa kumpanya. Tumingin si Sarah kay Isabella. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling na mas matindi pa sa apoy na kanyang nilabasan. Instability? Isabella, ang apoy na yon ay hindi aksidente at alam natin kung sino ang may pakanan yon. Huwag niyo akong subukan ngayong gabi dahil wala na akong itatago at wala na rin akong ititira para sa inyo. Sumingit si Roberto. Ang kanyang boses ay puno ng mapait na pananakot. Huwag kang masyadong kampante, ate. Oo, nalaman na namin ang tungkol sa larawan. Nalaman na namin na ikaw ang bastarda ni Papa. Ngunit alam mo ba na mayroong isang dokumentong iniwan ng nanay mo sa probinsya bago siya lumuwas? Isang dokumentong magpapatunay na hindi ka kailanman kinilala ni Papa Valderrama sa legal na paraan. Ang lahat ng yaman mo ay nakatuntong sa isang kasinungalingan. Isang dangling mystery ang pumasok sa isipan ni Sarah. Anong dokumento ang tinutukoy ni Roberto? At may kinalaman ba ito sa dahilan kung bakit itinago ni Aling Rosa ang katotohanan sa loob ng 3 dekada? Habang papalayo ang magkapatid, isang nurse ang lumapit kay Sarah. Ma, may iniwan pong sulat ang isang lalaking nakauniforme ng guard. Sabi niya, ibigay daw po sa inyo kapag ligtas na ang nanay niyo. Binuksan ni Sarah ang sulat. Wala itong pangalan, ngunit may nakasulat na isang address at isang petsa. Talisay? 1,900, 74. Ang gabi kung kailan ipinagpalit ang isang buhay para sa isang lihim. Ang cliffhanger ay narito. Sa gitna ng kanyang pagbasa, naramdaman ni Sarah ang isang panginginig sa kanyang bulsa. Ang kanyang telepono ay tumunog. Isang tawag mula sa kulungan, mula kay Julian. Sarah! Ang boses ni Julian ay tila isang mabalasik na bulong. May halong kasiyahan. Akala mo ba ay rehas lang ang kailangan para pigilan ako? Ang apoy sa ospital ay paunang bayad pa lamang. May mas malaki pang sasabog bukas at sa pagkakataong ito, kahit ang yaman ng mga Valderrama ay hindi makakapagligtas sa iyong pangalan. Handa ka na bang malaman kung sino ang tunay na pumatay kay Liam? Napasinghap si Sarah. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi lang ako ang nandoon sa hotel, Sarah. Tanungin mo si Elna. Tanungin mo siya kung bakit hanggang ngayon hindi niya maipakita ang huling message na ipinadala niya sa akin bago namatay ang bata. Sino ang tunay na nagkanulo kay Liam? May kinalaman ba si Elena sa sariling trahedya ng kanyang anak? At ano ang lihim na itinatago ng taon na 1,974 sa Talisay? Ang bawat katotohanan ay tila isang panibagong mitya na magpapasabog sa mundong pilit na itinatayo ni Sarah. Hindi mo alam ang lahat, Sarah. Ang babaeng inaakala mong kakampi mo ay may sariling anino na kinakatakutan. Akala mo ba ay biktima lang siya? Tanungin mo si Elena kung bakit hanggang ngayon ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng lihim na hindi niya kayang aminin. Ang boses ni Julian Thorne sa kabilang linya ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa pandinig ni Sarah, pilit na dinudumihan ang tanging ugnayan na nagbibigay sa kanya ng lakas. Habang nakatayo si Sarah sa malamig at malawak na hallway ng ospital, ang amoy ng disinfectant at ang matalas na liwanag ng mga fluorescent lamp ay tila nagpapatindi sa kanyang pagkahilo. Hawak niya ang kanyang telepono nang ganoon na lamang kahigpit, sapat na para mamuti ang kanyang mga buko-buko, habang ang kanyang paningin ay nakatuon sa natutulog na si Elena sa isang upuan sa malayo. Mayroong isang mabalasik na karayom na tumutusok sa puso ni Sarah sa bawat segundong lumilipas. Sa kabila ng bintana ng ICU, nakikita niya ang kanyang ina na nakakabit sa napakaraming tubo, isang buhay na nakatali sa makinarya. Ito ang bunga ng apoy, ito ang bunga ng galit. At ngayon, sa gitna ng kanyang pinakamahinhin na sandali,
Sinusubukan ni Julian na itanim ang binhi ng pagdududa. Ang iron niya ay napakasakit. Sa mundong ito ng yaman, ang katotohanan ay tila isang mamahaling hiyas na laging may kasamang pekeng bersyon. Dahan-dahang ibinaba ni Sarah ang telepono at lumapit kay Elena. Ang huli ay nagising. Ang mga mata ay namamaga at puno ng puyat. Nang magtama ang kanilang mga paningin, naramdaman ni Sarah ang isang kakaibang panginginig mula kay Elena. Isang pag-iwas na hindi niya napansin noon. Elena, ang panimula ni Sarah, ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid. Tumawag si Julian. May sinabi siya tungkol sa isang huling mensahe noong gabing iyon. Isang mensaheng hindi mo raw maipakita sa akin. Ano ang ibig niyang sabihin? Ang katahimikan ni Elena ay mas malakas pa sa anumang pagsabog. Dahan-dahan niyang itinago ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kanyang jacket. Ngunit huli na para itago ang panginginig nito. Ang bawat patak ng pawis sa noo ni Elena ay tila isang pag-amin na hindi pa kayang bigkasin ng kanyang mga labi. Sarah, please, wag mo siyang pakinggan. Manipulator si Julian. Ang pabulong na sagot ni Elena, ngunit ang kanyang boses ay walang determinasyon. Ipakita mo sa akin ang phone mo, Elena. Ngayon din, ang giit ni Sarah. Ang kanyang pagtitiwala ay dahan-dahang nagkakabitak-bitak. Parang isang salamin na tinatamaan ng martilyo. Isang sandali ng matinding pait at pagguho. Inabot ni Elena ang kanyang telepono at sa screen, nakita ni Sarah ang huling mensahe na ipinadala ni Elena kay Julian noong gabing naghihingalo si Liam. Hindi ito isang pagmamakaawa para sa tulong. Ito ay isang mensahe ng pagsuko. Julian, ayoko na. I'm leaving with Liam tonight. Hindi ko na kaya ang panlalait mo. Hahanapin namin ang kalayaan namin nang wala ka. Napasinghap si Sarah. Kaya pala hindi niya sinagot ang tawag. Hindi dahil sa ayaw niyang iligtas si Liam, kundi dahil sa galit na iiwan mo siya. Ginamit niya ang buhay ng anak niyo para parusahan ka sa pag-alis mo. Ngunit, ang mas masakit na bahagi ay ang sumunod na nadiskubre ni Sarah. Ang mensaheng iyon ay may reply mula kay Julian na agad din itong binura, ngunit naiwan ang isang screenshot sa gallery ni Elena. Umalis ka at hinding-hindi mo na makikita ang anak mo na humihinga. Bakit hindi mo ito ipinakita sa pulis, Elena? Ang tanong ni Sarah, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Bakit hinayaan mong mabulok tayo sa pagdududa? Dahil natatakot ako, Sarah! Ang iyaw ni Elena, ang kanyang mga luha ay tuluyan ng umagos. Natatakot ako na sabihin nilang ako ang nagtulak sa kanya na gawin iyon. Na dahil sa pagtatangka kong umalis, namatay ang anak ko. I carried that guilt for months, Sarah. It was killing me more than Julian ever could. Sa gitna ng kanilang paghaharap, dumating ang mga abogado ni na Roberto at Isabela. May dala silang mga dokumentong mula sa Talisay, ang misteryosong lugar na nabanggit sa sulat. Inilapag nila ang isang lumang birth certificate sa harap ni Sarah. Miss Di Masalang, o dapat ba naming tawaging Miss Valderrama? Ang nakakainsultong bati ni Roberto. Nahanap na namin ang katotohanan sa Talisay. Ang nanay mo, si Rosa, ay hindi lamang basta naging karelasyon ni Papa. Siya ang legal na asawa ni Don Alfonso bago pa man siya ipakasal sa aming ina. Ngunit ang kasal na yon ay annulled sa paraang hindi legal sa tulong ni Doña Aurora. Ang mundo ni Sarah ay tila tumigil sa pag-ikot. Ibig sabihin, hindi siya bastarda. Siya ang tunay at legal na tagapagmana at ang mga anak ni Don Alfonso ang walang karapatan sa imperyo. Ang bawat sakripisyo ni Aling Rosa, ang pagtatago sa kanya, ang pagtitiis sa hirap, ay para protektahan siya mula sa puot ng pamilya Valderrama na kayang pumatay para sa mana. Ang cliffhanger ay narito. Habang dahan-dahang binabasa ni Sarah ang dokumento, ang monitor sa loob ng ICU kung nasaan ang kanyang ina ay biglang naglabas ng isang mahaba
at tuloy-tuloy na tunog. Ang mga nurse at doktor ay mabilis na nagtakbuhan papasok. "Nay, hindi!" Ang hiyaw ni Sarah habang pilit siyang hinaharangan ng mga gwardiya. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Sarah ang isang pamilyar na anino sa dulo ng hallway. Ang lalaking may hawak ng lighter sa ospital noon. Ang tauhan ni Julian. Ngumiti ang lalaki sa kanya bago dahan-dahang nawala sa exit. Namatay ba ang huling saksi sa katotohanan? At ano ang gagawin ni Sarah ngayong alam na niyang siya ang legal na reyna ng isang kahariang pilit siyang pinapatay? Ang gabi ay naging kasing dilim ng kamatayan at ang bawat hininga ni Sarah ay tila isang panalangin para sa isang himalang tila ayaw nang dumating. "Nay, kung kailan ko nahanap ang katotohanan, saka ka naman dahan-dahang binabawi ng hangin. Wag muna, parang awa mo na. Hindi ko kayang yakapin ang buong mundo kung wala ka sa tabi ko." Ang bawat salitang ito ni Sarah ay tila mga bubog na bumabara sa kanyang lalamunan habang nakasubsob siya sa gilid ng kama ng kanyang ina sa loob ng ICU. Ang mahaba at walang hanggang tunog ng monitor, isang tunog na nagpapahiwatig ng pagtigil ng tibok ng puso, ay tila isang huling hatol na ayaw niyang tanggapin. Ang paligid ay naging isang malabong anino. Ang mga doktor at nurse na mabilis na kumikilos, ang liwanag ng defibrillator at ang amoy ng kamatayan na humahalo sa disinfectant ay tila isang masamang panaginip na ayaw niyang gisingan. Dito naganap ang isang sandali ng pagbubunod ng sarili. Habang pilit na binubuhay ng mga mediko si Aling Rosa, naramdaman ni Sarah ang isang matinding panghihina sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga palad na sunog mula sa apoy ay dahan-dahang nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa balat. Ang bawat sakripisyo ng kanyang ina, ang pagtatago sa kanya sa hirap upang iligtas siya sa puot ng mga balderrama, ang pagtitiis sa gutom, ang pananahimik sa loob ng 3 dekada, lahat ng ito ay dumaan sa kanyang gunita na parang isang pelikulang mabilis na pinapatakbo. "We have a pulse! Bumabalik na ang vitals niya!" Ang sigaw ng doktor na tila isang himig ng anghel sa gitna ng kadiliman. Napahagulgol si Sarah, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng pag-asa. Nang dahan-dahang bumukas ang mga mata ni Aling Rosa, isang mahinang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang haplos sa pisngi ni Sarah ang ibinigay ng ina. Isang haplos na tila nagsasabing tapos na ang panahon ng pagtatago. Pagkalipas ng 1 linggo, dumating ang araw ng huling pagtutuos sa loob ng korte. Ang silid ay punong-puno ng mga mamamahayag, mga mausisang mata, at ang mga taong naging bahagi ng mahabang trahedya. Nakaupo si Julian sa silya ng nasasakdal, ang kanyang muka ay tuyot, at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning. Sa tabi niya ay si Dahlia, na kasalukuyan ding nahaharap sa mga kasong pandaraya at pakikipagsabwatan. Sa kabilang panig, nakatayo si Sarah Di Masalang, hindi na bilang isang serbidora, kundi bilang ang tunay na tagapagmana ng balderrama. Suot ang isang puting terno na simbolo ng kalinisan ng kanyang layunin, iniharap niya ang orihinal na dokumento mula sa talisay. "Your Honor," ang panimula ni Attorney Lopez, ang dokumentong ito ay nagpapatunay na si Rosa Di Masalang at Don Alfonso Valderrama ay legal na ikinasal noong 1974. Ang annulment na ipinagmalaki ng mga anak ni Don Alfonso ay isang palsipikadong papel na ginawa sa ilalim ng pananakot. Si Sarah Di Masalang ang nag-iisang legal na asawa ng yaman ni Don Alfonso. Ang katahimikan sa loob ng korte ay tila isang mabigat na pasanin. Ang bawat pahina ng dokumento na sinusuri ng hukom ay tila mga hakbang ng hatol para kina Roberto at Isabela, na ngayon ay hindi na makatingin ng diretso. Ang kanilang pagkagahaman ay naging sarili nilang bitag. Julian Thorne, ang pagpapatuloy ng taga-usig, habang ipinapakita ang video
ng pagsabog sa ospital at ang mga screenshot ng mensahe tungkol kay Liam. Hindi ka lamang isang mandaraya sa negosyo. Ikaw ay isang amang mas pinili ang sariling ego kaysa sa huling hininga ng iyong anak. At ikaw ay isang kriminal na nagtangkang pumatay ng isang matandang babae upang itago ang iyong mga kasalanan. Isang sandali kung saan tumayo si Elena mula sa kanyang kinauupuan. Dahan-dahan. Siyang lumapit sa kinaroroonan ni Julian. Walang galit sa kanyang mukha, tanging isang malalim at nakakabinging pagkapuot na naging kapayapaan na. Julian, ang mahinang sabi ni Elena, sapat na para marinig ng buong silid. Pinalaya na kita. Hindi dahil sa pinapatawad kita, kundi dahil hindi mo na-deserve ang kahit anong espasyo sa puso ko. Ang bawat luhang ibinuhos ko para kay Liam ay naging lakas ko para makita ang iyong pagbagsak. Paalam. Inilabas ng korte ang hatol, habang buhay na pagkabilanggo para kay Julian Thorne sa kasong attempted murder at arson at mahabang panahong pagkakulong para kay Dahlia. Ang yaman ng mga Valderrama ay formal nang idineklara na pag-aari ni Sarah, habang si Roberto at Isabela ay inutusang ibalik ang lahat ng pondong ninakaw nila sa kumpanya. Nang matapos ang paglilitis, lumabas si Sarah sa gusali ng korte. Sinalubong siya ng sikat ng araw na tila isang mainit na yakap ng langit. Sa kanyang tabi ay si Elena at ang kanyang ina na nakaupo sa wheelchair. Tiningnan ni Sarah ang malawak na tanawin ng lungsod, ang lugar kung saan siya dati ay tinatrato na parang basura. Nay, Elena, tapos na, ang pabulong na sabi ni Sarah. Ngunit habang papalayo sila, napansin ni Sarah ang isang bata sa di kalayuan na may hawak na puting rosas. Lumapit ang bata at iniabot ito sa kanya. Para po sa inyo, sabi po ni Liam. Napatigil si Sarah. Tumingin siya sa paligid, ngunit wala siyang nakitang ibang tao. Ang puting rosas ay tila isang mensahe mula sa kabilang buhay. Isang tanda na ang kaluluwa ng bata ay sa wakas ay nahanap na ang kapayapaan. Ang cliffhanger ay narito. Habang hinahaplos ni Sarah ang mga talulot ng rosas, isang misteryosong itim na sobre ang iniwan sa kanyang sasakyan. Binuksan niya ito at nahanap ang isang lumang susi na may tatak ng isang bangko sa Switzerland na hindi kailanman nabanggit ni Don Alfonso. Sa loob ng sobre, may nakasulat na isang huling mensahe. Ang tunay na kayamanan ni Alfonso ay hindi ang kumpanya, kundi ang lihim na hindi niya kayang aminin kay Rosa. Hanapin mo ang kahon sa Zurich bago sila ang makahanap nito. Sino ang sila na tinutukoy sa sulat? Mayroon pa bang mas malalim na lihim ang pamilya Valderrama na kayang yumanig sa buong bansa? At handa ba si Sarah na muling pasukin ang isang mundo ng panganib para sa huling hiling ng kanyang ama? Lumipas ang 5 taon na tila isang banayad na agos ng ilog, dahan-dahang tinatangay ang mga alaala ng pait at pinapalitan ito ng mga binhi ng bagong simula. Sa isang malawak at luntiang hardin na tinatawag na Liam's Sanctuary, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-aspas ng mga dahon sa hanging amihan at ang malalayong tawanan ng mga batang muling nakatagpo ng tahanan. Ang bawat halakhak nila ay tila isang himig na nagpapahilom sa mga sugat ng nakaraan, isang patunay na ang liwanag ay laging dumarating matapos ang pinakamahabang gabi. Sa ilalim ng isang matandang puno ng nara, nakaupo sina Sarah at Elena. Ang kanilang mga mukha na dati ay balot ng pighati at pag-aalinlangan ay nagniningning na ngayon sa kapayapaan. Wala na ang mga mamahaling hiyas at matitigas na anyo ng kapangyarihan. Suot nila ay mga simpleng damit na tila nagpapahayag ng kanilang tunay na kaluluwa. Ang yaman ng mga Valderrama ay hindi na lamang nakatago sa mga vault ng bangko, kundi dumadaloy na sa mga proyektong nagbibigay ng pag-asa sa mga tulad ni Sarah noon, mga serbidorang nangangarap at mga inang lumalaban. Dahan-dahang hinaplos ni Sarah
Ang isang gintong kwintas na may pendant na hugis anghel ang regalong ibinigay sa kanya ni Elena. Sa tabi niya, si Aling Rosa ay mahimbing na natutulog sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mukha ay payapa at wala na ang bakas ng takot. Ang lihim sa Zurich na nahanap ni Sarah 3 taon na ang nakalilipas ay hindi ginto o alahas. Ito ay isang koleksyon ng mga sulat ni Don Alfonso para kay Rosa. Mga sulat na nagpapaliwanag na ang bawat hakbang na ginawa ng matanda sa negosyo ay para sa layuning balang araw ay makita niyang muli ang kanyang mag-ina. Ang tunay na yaman ay ang pag-ibig na hindi kailanman sumuko sa gitna ng mga pagsubok. Nabisita mo ba siya, Elena? Ang mahinang tanong ni Sarah. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na huni sa gitna ng katahimikan. Tumango si Elena. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa papalubog na araw. Pumunta ako sa kulungan noong 1 linggo. Nakita ko si Julian. Wala na ang lalaking kinatakutan ko noon. Ang tanging natira ay isang anino na kinakausap ang pader. Pilit na humihingi ng tawad sa isang anak na hindi na siya naririnig. Si Dahlia naman ay tuluyan ng tinalikuran ng mundo. Doon ko napagtanto, Sarah, ang pinakamitinding parusa ay hindi ang rehas, kundi ang mabuhay sa isang mundong wala nang nagmamahal sa iyo. Naging malalim ang paghinga ni Sarah. Napatawad mo na ba siya? Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, Sarah. Ito ay para sa akin at kay Liam. Pinatawad ko na ang aking sarili sa hindi ko pag-alis ng mas maaga. Pinatawad ko na ang tadhana sa pagkuha sa aking anak. Dahil kung hindi dahil sa mga luhang yon, hindi ko matatagpuan ang kapatid na tulad mo. Naglakad ang dalawa patungo sa isang munting dambana sa gitna ng hardin. Doon, nakatayo ang isang estatwa ng isang batang lalaking may hawak na puting rosas. Walang tunog ng pagtangis, tanging ang tahimik na panalangin ng pasasalamat. Ang hustisya ay hindi lamang ang pagpapakulong sa masama, kundi ang pagpapatuloy ng kabutihan na sinubukan nilang itigil. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento ay malinaw sa bawat pusong nakikinig. Ang tunay na dangal ng isang tao ay hindi nasusukat sa taas ng kanyang narating o sa dami ng kanyang ari-arian, kundi sa lalim ng kanyang kakayahang magmahal at magsakripisyo sa gitna ng kawalan. Ang pagtatraidor ay maaaring mag-iwan ng malalim na sugat, ngunit ang katapatan at pagkakaibigan ang nagsisilbing gamot na magbabalik ng kulay sa mundong naging kulay abo. Habang ang araw ay tuluyan ng nagtatago sa abot-tanaw, nag-iwan ito ng kulay kahel at lilang guhit sa langit. Hawak kamay na naglakad sina Sarah at Elena pabalik sa loob ng Liam's sanctuary. Ang anino ng pagtatraidor ay tuluyan ng napalitan ng liwanag ng pag-asa. Wala nang lihim na kailangang itago, wala nang takot na kailangang takasan. Ang bawat bukas ay isang bagong pagkakataon upang isulat ang isang kwentong puno ng pag-ibig, katarungan, at tunay na kapayapaan.